Isang batang mahirap ang nais lamang makita ang kanyang balanse. Tumawa ng ang isang bilyonaryo sa kanyang harapan, ngunit nang lumabas ang mga numero sa screen, nanigas ang mangiti at isang nakabibinging, katahimikan ang nagbunyag, ang katotohanang walang sinuman ang nag-akala. Ang katahimikan sa loob ng Metro Capital Bank sa Makati ay ang uri ng mahaling katahimikan, yung amoy ng bagong imprentang pera, malamig na aircon at pinakintap na ambisyon. Tumatalbog ang liwanag ng mga LED lights sa makintab na sahig na marmol, lumilikan ang mga refleksyong tila nang huhusga sa sinumang hindi kabilang sa mundong iyon. Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang strap ng kanyang tekping backpack. Nanginginig ang kanyang magadaliri, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa sumasabog na halong determinasyon at takot na tanging ang mga batang napilitang tumanda ng maaga lamang ang nakakaunawa. Gusto ko lang pong makita ang balanse ko, bulong niya. Mas sinabi niya ito sa kanyang sarili kaysa sa iba. Ang linyang iyon ay maiukit sa kanyang alaala habang buhay, dahil ang masusunod na mangyayari ay hindi lamang magpapabago sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa lahat ng taong naroon. Nagsimula ang umaga tulad ng nakagawian. Gumising si Mateo bago pa man pumutok ang araw sa maliit na kwartong inupahan nila ng kanyang lola sa isang eskinita sa Maynila. Amoy na malabnaw na kape at matihas na pandesal ang bumalot sa hangin. Walang reklamo sa kanyang mamata, tanging isang liwanag lamang. Ang sadyang katigasan ng loop na taglay ng mataong tumatangging sumuko gaano man karaming beses silang idapangang tadhana. Alis ka na, apo. Basak ang boses ni Lola Carmen, parang maninipis na papel na malapit ng mapunit. Opo, Lola. May mahalaga lang po akong gagawin ngayon. Mag-ingat ka. Ang mundo sa labas. Alam ko po. Hinalikan ni Mateo ang kulubot na nung matanda. Babalik po ako agad. Inilagay niya sa kanyang backpack ang isang dilaw na envelope. Ang envelope na iyon na matagal niyang iningatan sa loob ng ilang linggo na parang isang kayamanan, dahil ito nga ay isang kayamanan. Ito ang linya sa pagitan, nega, pag-asa at desperasyon. Sumakay siyang jeep papunta sa sentro ng negosyo. Habang nakatingin sa labas ng bintana, naalala niya ang masalita ni Mang Tomas, ang matandang tindro sa palengke na nagpabago sa lahat ilang linggo na ang nakalipas. Mateo, nagtitinda ka pa rin bang sampagwita at kandi? Tumango ang bata noon, ipinapakita ang kanyang kahon. May sasabihin ako sayo, iho. May mas magandang paraan para matulungan mo ang lola mo, pero kailangan mong maging matapang. Inabutan siya ni Mang Tomas ng isang papel na may address at account number. Galing ito sa lolo mo. Hindi nila sinabi sayo, dahil inisip nilang masyado ka pang bata, pero alam kong may puso kang isang tunay na lalaki. Pakiramdam ni Mateo noon ay yumanig ang lupa sa kanyang kinatatayuan. Ang lolo ko, pero matagal na siyang patay. Alam ko po yun, siya ang pinakamatalik kong kaibigan at bago siya nawala, may ipinangako ako sa kanya na kapag nakita mo na sa sarili mong mamata kung gaano kahirap ang buhay, ibibigay ko ito sayo. Dumating na ang panahong yun, hindi ba? Tumulo ang maluha sa pisngi ni Mateo habang tumatango. At ngayon narito siya, nakatayo sa harap ng mga salaming pinto ng Metro Capital Bank. Ang gusali ay parang isang higanteng bakal at salamin na idinisenyo para takutin ang nga maliliit na tao. Huminga siya ng malalim at pumasok. Tiningnan siya mula ulo hanggang pa ni Kuya Jason, ang security guard. Hindi malupit ang tingin nito, pero hindi rin pala kaibigan. Ito ang tingin ng isang taong sanay husgahan ang estado ng isang tao sa loob ng 2 segundo. May kasama kang matanda. Tanong nito sa neutral na boses. Ako lang po, kailangan ko pong tingnan ang isang account. Tinaas ni Kuya Jason ang isang kilay niya, ngunit wala na siyang sinabi. Sa pamamagitan ng pagnuso, itinuro niya kung saan dapat pumila. Puno ang bangko. Nakakalikot ng kanilang mamamahaling cellphone ang mga executive. Bumubuntong hininga sa inip ang mga donyang may hawak na designer bags. At si Mateo, dala ang kanyang tinahing backpack, ay litaw na parang mansa sa isang puting damit. Tumatagos ang matingin sa kanya ilang may kuryosidad.
ang iba ay may halong pandidiri na halos hindi na itago. Hindi ka kabilang dito, tila isinisigaw nga matang iyon, umalis ka na bago ka pamapahiya. Ngunit mahigpit na niyakap ni Mateo ang dilaw na envelope sa kanyang dibdib at nanatiling nakatayo. Pagkatapos, bumukas ang pangunahing pinto ng may malakas na kalabog ng pilit na importansya. Pumasok si Don Rodrigo Salcedo na parang ang bangko ay itinayo para lamang sa kanya. Pinunong ang kanyang presensya ang espasyo sa isang halos nakakasukang paraan. Dalawang executive na babae ang sumusunod sa kanya, tumatawa sa kanyang nga biro gamit ang profesional na tawang natututunan sa mga business school. Miss Elena, sigaw ni Don Rodrigo papunta sa management area. Paghihintayin mo pa rin ba ako na parang isang karaniwang kliyente? Lumabas ang manager na si Miss Elena mula sa kanyang opisina na may diplomatikong ngiti. Don Rodrigo, anong sorpresa? Wala po sa schedule ang pagbisita ninyo. Ang pra ay hindi nag-schedule, iha. Ang pra ay dumarating lang, isa na namang halahak. Inulit ito ng mga executive na parang masinanay na alingaw-ngaw. Pinapanood ni Mateo ang lahat mula sa kanyang pwesto sa pila. May kakaiba sa paraan ng paggalawang lalaking ito na nagpapabaliktad ng kanyang sikmura. Siya ang mismong mukha ng kayabangan, ang kasiguraduhan na dapat siyang yukuran ng mundo. Lumapit si Don Rodrigo sa main counter, tahasang binabalewala ang pila. Walang nagreklamo, walang naglakas loop, at doon, napatpad ang kanyang nga mata kay Mateo. Anong mayroon tayo rito? Malakas niyang sabi, tinuturo ang bata gamit ang isang mapang-asar na kumpas. Tumatanggap na pala ang bangko nga field trip? Ilang kabadong tawanan ang umusbong mula sa mga naroroon. Naramdaman ni Mateo ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha, ngunit pinanatili niyang diretso ang kanyang tingin. May transaksyon po ako, sir. Transaksyon? Lumapit si Don Rodrigo. Ang ngiti niya ay parang isang pusang pinaglalaruan ang isang daga. At anong klaseng transaksyon ang gagawin ng isang tulad mo sa isang bangkong tulad nito? Ang lason sa salitang mo ay imposibleng hindi mapansin. Sumingit si Miss Elena, profesional ngunit tensyonado ang boses. Don Rodrigo, lahat po ngang kliyente ay karapat-dapat makatanggap ngang. Pinutol siya ni Don Rodrigo ngisa panghalahak. Makinig ka, bata, hindi ito alkansya. Milyon-milyon ang gumagalaw rito, hindi barya-barya mula sa pagtitindang kendi. Umalingaw-ngaw ang pambabastos sa biglang katahimikan sa loop ng bangko. Naramdaman ni Mateo na may nadurog sa kanyang dibdib, ngunit hindi luha ang nagbabadya. Mas matindi pa rito, dignidad. Gusto ko lang pong makita ang balanse ko. Malinaw niyang sabi, inilalabas ang dilaw na envelope. Kumpleto po ang mga dokumento ko. Kinuha ni Don Rodrigo ang envelope gamit ang dalawang daliri na parang humahawak ng basura at binuksan ito ng may labis na pangungutya. Binasa niya ang unang linya, tapos ang pangalawa. Lumawak at naging mas malupit ang kanyang ngiti. Account number 4,522,1967,301. Malakas niyang basa. Alam mo ba kung anong klaseng accounts ang may ganyang kalumang numero? Hindi sumagot si Mateo. Masyadong mabilis ang kabok ng dibdib niya. Pakiramdam niya ay naririnig ng lahat. Mga abandonadong account, sarado, nakalimutan. Ibinalik sa kanya ni Don Rodrigo ang envelope. Siguradong pinaktripan ka lang ngang kung sino o mas malala, na-scam ka, umuwi ka na, bata. Hindi ito ang lugar para sa mga ilusyon. Muling tumawa ang magkasamang babae ni Don Rodrigo. Napatingin sa ibang direksyon si Miss Elena, nailang ngunit walang ginagawa upang tumulong. Humakbang paharap si Kuya Jason, ang gwardiya, nagiba ang kanyang ekspresyon. May kung ano sa kanyang mga mata awa, respeto, mahirap sabihin. Ngunit hindi natinag si Mateo. Gusto ko pong ipa-verify. Iginit niya. Mas malakas na ngayon ang boses. Karapatan ko pong malaman. Karapatan? Binalingan ni Don Rodrigo si Miss Elena. Papayagan mo ba talagang magpatuloy ang sirkerong ito? Bumuntong hininga si Miss Elena. Tiningnan niya si Mateo.
Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga papel na hawak nito ngang nanginginig ngunit matatag na mga kamay at may kung anong profesional na pader sa kanya ang bahagyang gumuho. Karapatan niyang ipa-verify ang anumang account kung tama ang mga dokumento. Sa wakas ay sinabi niya, "O pakiusap," nagalukip-kip si Don Rodrigo. "Sige, gusto kong makita to. Gusto kong makita ang mukha ng batang ito kapag nalaman niyang puro zero lang ang laman o baka hindi talaga nag-exist ang account." Sumandal siya sa counter na parang manunot na, "Isang sine, sige na, bata, ipakita mo na sa amin ang kayamanan mo." Inabot ni Miss Elena ang kanyang kamay. Ibinigay ni Mateo ang lahat ng dokumento ng may matinding pag-ingat. Ang birth certificate, ID ng kanyang namatay na lolo, death certificate, at ang mapapeles ngang succession na tahimik na inasikaso sa tulong ni Mang Tomas nitong nakaraang linggo. Isa-isa itong sinuri ng manager. Mas nagiging seryoso ang kanyang mukha sa bawat pahina. "Sino ang tumulong sayo sa mga dokumentong ito?" Tanong niya, hindi sa malupit na paraan, kundi may tunay na kuryosidad. "Isang kaibigan po ang lolo ko," sabi niya, kailangan daw pong gawin ng tama. Dahan-dahang tumango si Miss Elena, tapos ay humarap sa kanyang computer. Naging mabigat at siksik ang katahimikan sa bangko, kahit si Don Rodrigo ay huminto sa pagngiti. Nakatingin siya sa screen ng computer tulad ng isang taong nag-aabang ng madaling panalo. Mabilis na pumindot si Miss Elena sa keyboard. Click, click, click. Account number 4,582,1966,3. Bulong niya, kailangan ng level 400 verification. Sandali lang, tumayo siya at nawala sa loop ng kanyang opisina. Tila bumagal ang oras parang lumang goma. Ramdam ni Mateo ang lahat ng matang nakatitig sa kanya. Ang iba ay nagtataka, ang iba ay may paunang awa. Tinatapik-tapik ni Don Rodrigo ang kanyang daliri sa marmol na counter, bawat tunog ay paalalang kanyang pagkainip at kayabangan. Nang bumalik si Miss Elena, hindi mabasa ang kanyang mukha. "Nag-exist ang account," simpleng sabi niya. Napakawalang maikling tawa si Don Rodrigo. "Siyempre nag-exist, may lamang 3 piso at sirang butones, sigurado ko." Tumikhim si Miss Elena. "Para makita ang kabuang balanse, kailangan kong karagdagang autorisasyon. May mga espesyal na protocol ang ganitong klaseng account." "Protocol?" Humalahak si Don Rodrigo. "Para sa account ng isang bata." "Elena, nawawala na ang profesionalismo mo." Hindi siya pinansin nito. Gumamit si Miss Elena ng telepono sa counter, nagsalita ng mahina, tumangong ilang beses, at ibibigay ng direktor ang autorisasyon sa loob ng 2 minuto. Ang 2 minutong iyon ang pinakamahaba sa buong buhay ni Mateo. Ramdam niya ang pawis sa kanyang mapalad, ang bigat ng backpack, ang alaala ng kanyang lola na nagtitimpla ng malabnaw na kape kaninang umaga, ang mukha ni Mang Tomas na nagsasabing, "Maging matapang ka," isang tunog mula sa computer. Tiningnan ni Miss Elena ang screen at lumaki ang kanyang mata. "Isang segundo lang, pero sapat na." "Ano na?" Nakasandal si Don Rodrigo sa counter. "Iliwanag mo ang isip namin. Makano ba ang perang bata? 10 piso, 20? Iniharapi ni Miss Elena ang screen at tila uminto ang pagikot, "Eniga mundo." Kuminang ang numero sa screen na parang emiga imposibleng bituin numero pagkatapos, eniga numero pagkatapos, eniga numero. Isang halagang walang lohika na sumasalungat sa lahat ng inaasahan nila. Namatay ang halahak ni Don Rodrigo sa kanyang lalamunan na parang ibong bumangga sa salamin. Nawala ang ngiting executive. Si Kuya Jason ay hindi sinasadyang napaatras ng isang hakbang. At si Mateo, na may mga matang punong luha hindi dahil sa lungkot kundi sa isang mas komplikadong emosyon, ay bumulong, "Balanse ko po yan." Dahan-dahang tumangho si Miss Elena. "Oh, at mayroon pa, mas marami pa." Namutla si Don Rodrigo.
Bumubuka at sumasara ang kanyang bibig ng walang lumalabas na tunog dahil sa screen na iyon ay walang barya-barya mula sa kendi. Nandun ang pamana ng isang lalaking tahimik na naktrabaho sa buong buhay niya na matalinong nahinfest na namatay ng walang pakmamayabang at iniwan ang lahat-lahat para sa apong halos hindi niya nakilala, ngunit lubos niyang pinagkatiwalaan. Tuluyan nang pumatak ang maluha ni Mateo, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa sandaling iyon. Naunawaan niya na ang kanyang lolo na hindi niya man lang talaga nakasama, ay minahal siya ng higit pa sa inaakala niya. At ang mga tawangang mga yabang ay laging maninigas sa harap ng katotohanan. Naging nakakasakalang hangin sa Metro Capital Bank, hindi dahil sa kawalan ng oksigen, kundi dahil sa bigat ng katotohanang katutuklas lamang. Patuloy na kumikinang ang mga numero sa screen, walang pakialam sa emosyonal na gulo na nilikha nila. Hindi maalis ni Mateo ang kanyang tingin sa mga numerong iyon. 8 numero na kumakatawan sa mas malaking halagang pera kaysa sa inakala niyang nag-exist sa totoong mundo. Ang mundo niya ay umikot lang sa pagbibilang ng gabarya, sa pagtitipid, at sa mga gabi kung saan kinakalkula nilang lola niya kung may sapat ba silang pambilingang pandesal kinabukasan. Imposible. Siguradong may mali. Binasak ng boses ni Don Rodrigo ang katahimikan na parang basak na salamin. Umiling si Miss Elena. Buo pa rin ang kanyang profesionalismo, unit nagbago ang tingin niya ng pagmasdan niya si Mateo. Hindi na ito ang malamig na tingin ng isang manager. Ito ay tingin ng isang taong kakatapos lang makasaksi ng himala. Walang mali, Don Rodrigo. Verified ang account, lehitimo ang mga dokumento. Ang bata ang legal na benepisyaryo ng lahat ng asset ng kanyang lolo. Asset na pakurap si Mateo. Ano po? Anong iba pang meron bukod sa pera? Nag-alangan si Miss Elena, tumingin sa screen at saka tumingin sa bata. Mga ari-arian, investments, shares sa korporasyon. Naging napakaingat ng lolo mo sa kanyang pera. Nangini ang mga binti ni Mateo. Kailangan niyang sumandal sa counter. Bahagyang nakabawi si Don Rodrigo, ngunit tensyonado ang mukha nito. Mabilis na gumagalaw ang mga mata niya tulad ng isang hayop na nakahanap ng lulusutan. Kahibangan ito, sabi niya, kontrolado ngunit matalim ang boses. Hindi pwedeng hawakan ng isang bata ang ganitong klaseng account, legal na imposible yan. Ibubuka na sana ni Miss Elena ang kanyang bibig para sumagot, ngunit isang bagong boses ang sumingit. Technical po, tama siya. Napalingon ang lahat. Isang matandang lalaki ang lumabas mula sa isa sa mga private office. Simple ngunit kagalang-galang ang kanyang suot, hindi na niya kailangang patunayan ang kanyang autoridad. Kinikilala siyang kanyang nameplate bilang director ng branch. Lumapit si Sir Arturo Medina ng may kalmadong hakbang, sinusuri ang sitwasyon gamit ang mga matang nakakita ng lahat sa loob ng ilang dekadang pagtatrabaho sa bangko. Hindi direktang makakakuhang ganitong kalaking pondo ang isang menor de edad ng walang autorisadong legal na guardian, paliwanag niya. Nakatingin kay Mateo nang may pagalang na kabaliktaran ng pambabastos ni Don Rodrigo. Bumagsak ang puso ni Mateo. Pero sabi po ni Mang Tomas na, sino si Mang Tomas? Tanong ni Sir Arturo. Kaibigan po Enegelo Loco, siya po ang tumulong sa akin sa mga papeles. Sabi niya kapag kumpleto na ang lahat, pwede ko na pong, eksakto. May pahiwating ang tagumpay ang boses ni Don Rodrigo. Bata, niloko ka. May gumamit sayo para makuha ang perang to at ngayong nabisto na, siguradong tatakbo na palayo ang kaibigan mong yun dala ang lahat. Para itong masuntok na tumama kay Mateo, hindi ganoong tao si Mang Tomas, hindi niya magagawa yun. O sige. Kailangan nating kontakin ang iyong immediate legal guardian, sabi ni Sir Arturo ng may autoridad gunit may kabaitan. Sino ang kasama mo sa bahay? Ang lola ko po, alam niyang nandito ako, yumuko si Mateo, sapat na ang katahimikan bilang sagot.
Lumapit si Don Rodrigo kay Sir Arturo na may pamilyaridad ng mga taong makaantas sa lipunan. Arturo, alam mo ang batas. Dapat i-freeze ang perang ito hanggang sa makaroon ng kumpletong investigasyon para sa kabutihan ng bata, siyempre. May kung ano sa tono niya na nagpakunot ang kay Kuya Jason na gwardiya. Dahan-dahang tumango si Sir Arturo. Kinakailangan sa protocol na pansamantalang i-block ang account hanggang sa ma-verify ang lahat ng legal na aspeto. Proteksyon ito para sa benepisyaryo. Hindi, mas malakas ang boses ni Mateo kaysa sa inaasahan niya. May sakit po ang lola ko, kailangan niyang gamot, kailangan po namin yung pera, at makukuha mo ito, sagot ni Sir Arturo. Pero dapat gawin sa tamang paraan. Naiintindihan mo ba? Kapag nakamali tayo rito, pwede mong mawala ang lahat. Nababadyang tumulo muli ang luha niya, ngunit pinigilan ito ni Mateo. Natutunan niya mula pagkabata na ang pag-iyak ay hindi nakakalutas ng problema. Ang pagkilos o gaano katagal po, tanong niya sa pabulong na boses. Kung maayos ang lahat ng dokumento, ilang araw, baka 1 linggo. 1 linggo? Sumikip ang lalamunan niya sa takot. Wala po akong 1 linggo, ang lola ko. Ay magiging maayos, singit ni Don Rodrigo na may ngiting hindi umaabot sa mata. Sigurado akong inaalagaan siya ng mabuti ni Mang Tomases ngayon. May maitim na pahiwatig sa mga salitang iyon na nagpabaliktad ng sikmura ni Mateo. Ano pong ibig ninyong sabihin? Wala naman, bata. Nakakapagtaka lang na bigla kang lumitaw dito nang mag-isa bitbit ang mga dokumentong misteryosong nasa tamang ayos at walang ibang nakakaalam. Hindi ba napakakumbinyente? Sumingit si Miss Elena, tensyonado ang boses. Don Rodrigo, may ipinapahiwatig po ba kayo? Wala akong ipinapahiwatig. Tinaas nito ang kanyang makamay na parang walang sala, nagmamasit lang, at nirerekomenda ko na i-report ni Arturo ito sa kinaukulan sa DSWD marahil para protektahan ang bata. Siyempre, naramdaman ni Mateo na tila sumisikip ang mga pader, autoridad, investigasyon. Gusto niya lang namang tulungan ang lola niya, gusto niya lang gawin ang tama. May mas maganda akong ideya, boses ni Kuya Jason, ang security guard. Nagulat ang lahat, pinandilatan siya ni Don Rodrigo. Walang humihinging ang opinyon mo. Ibibigay ko pa rin. Lumapit si Kuya Jason ng may kalmadong kumpiyansa. Kilala ko po si Mang Tomas. Bumaksak ang matinding katahimikan. Napakurap si Miss Elena. Tomas Villarreal, nagtrabaho siya sa bangkong itong 30 taon. Matagal na siyang nagretiro. Siya ang pinakamatapat na taong nakilala ko. Tumingin si Kuya Jason ng diretso kay Mateo. Kung siya ang tumulong sayo sa mga papeles na yan, makakasiguro kang nasa ayos ang lahat. Nakataon lang asik ni Don Rodrigo, isang empleyado na pinoprotektahan ang kapwa empleyado. Ex-employee, pagtatama ni Kuya Jason, at hindi ito nagkataon lang. Reputasyon nito isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Don Rodrigo, simpleng salita ngunit matindi ang tama. Nakuyom ni Don Rodrigo ang kanyang panga. Pinagmamasdan ni Sir Arturo ang palitan ngang salita na tila nag-iisip ng malalim. Pagkatapos ay lumingon siya kay Mateo. Saan ko pwedeng makontak si Mang Tomas? Kumuha si Mateo ngang isang gusot na papel sa bulsa niya na may nakasulat na numero. Sabi niya po sa akin, kung may problema, tawagan ko raw ang numerong ito. Kinuha ni Sir Arturo ang papel at pumasok sa kanyang opisina. Naging napakabagal at nakakakaba ng mga sumunod na minuto. Ramdam ni Mateo ang nanlilisik na titik ni Don Rodrigo na tila bumabaon sa kanyang batok. Nagbubulungan ang mga executive. Nang bumalik si Sir Arturo, tuluyan nang nagbago ang kanyang ekspresyon. Kausap ko si Mang Tomas, papunta na siya rito. May dala siyang karagdagang dokumento at isang notarized letter. Mula sa lola mo na nagbibigay sayong otoridad bilang temporary representative para sa mga urgent medical affairs. Pakiramdam ni Mateo ay makakahinga na siya muli at kinumpirma rin niya ang isa pang bagay. Patuloy ni Sir Arturo, nakatingin ngayon kay Don Rodrigo,
na ang lolo ni Mateo ay isa sa mga founding partner ng maraming kumpanya, kabilang ang ilang kumpanya kung saan kayo, Don Rodrigo, ay may kasalukuyang interes. Nawalan ng kulay ang mukha ni Don Rodrigo. Imposible yan. Impossible. Naglabas si Sir Arturo ang ilang papel na kalilimbak lamang. Ayon sa marecord na ito, si Don Gabriel Mendoza ay isang silent investor sa hindi bababa sa 3 malalaking korporasyon. Nang mamatay siya, ang masyares na ito ay naipasa sa isang trust fund para sa kanyang apo. Nakikinig si Mateo na parang ibang tao ang pinag-usapan nila. Ang lolo niya, isang investor, ang alam niya lang ay isa itong simpleng manggagawa. Si Don Gabriel Mendoza po ang lolo ko, bulong niya. Namatay po siya noong maliit pa ako. Halos hindi ko na po siya maalala. Ay sa siyang matalinong tao, sabi ni Sir Arturo nang may tunay na paggalang, hindi niya kailanman ipinagmayabang ang yaman niya, namuhay siya ng simple. Nagtrabaho siya hanggang sa huling araw niya at itinabi niya ang lahat ng ito para sa iyo. Pero bakit walang nagsabi sa akin? Hindi alam nola ko. Inasikaso ni Don Gabriel ang lahat kung saan si Mang Tomas lang ang pinakakatiwalaan niya. Sa kanyang testamento, tinukoy niya na ayaw niyang lumaki ang apo niya na alam nitong mayaman siya. Gusto niyang matutunan mo ang halagang ang pagtatrabaho, ang halagang ang pagsisikap. Tuluyan ng umagos ang maluha ni Mateo. Naisip niya ang lahat ng umaga na naglalako siya ng sampagwita at kendi. Ang magabing tinutulungan niya ang kanyang lola, ang bawat baryang binibilang nila. Alam itong lolo niya, pinlano niya ang lahat. Kaya, totoo po lahat nga ito, bulong niya. Totoong totoo, kumpirma ni Sir Arturo. At ngayon, kailangan ka naming protektahan. Napaatras ng ilang hakbang si Don Rodrigo. Naglaho na ang kanyang kayabangan, napalitan ng isang bagay na mas delikado malamig na pagkalkula. Kung inyong mamarapatin, may mga asikasuhin pa ako, matigas niyang sabi papunta sa pinto. Don Rodrigo, pinigil siyang boses ni Sir Arturo. Isa pa, ang makumpanyang iyon na may interes kayo at kung saan naging partner ang lolo ni Mateo. Si Mateo ngayon ang majority shareholder sa dalawa sa mga iyon. Nanigas sa kinatatayuan si Don Rodrigo. Ang ibig sabihin niyan, patuloy ni Sir Arturo, ang batang hinamak ninyo kanina lang ay teknikal na boss ninyo sa dalawa sa pinakamahalaga ninyong proyekto. Ang sumunod na katahimikan ay napakabigat na tila pwedeng hiwain ang kutsilyo. Dahan-dahang lumingon si Don Rodrigo. Ang tingin niya kay Mateo ay puno ang lason na bahagya na lang mapigilan. Hindi pa ito tapos, pabulong niyang sabi. Ngunit bawat salita ay may dalang banta. At umalis siya. Sumunod ang mga executive ng nakukumahog, ang kanilang mga takong ay tumutunog sa marmol na tila mabilis na kabog ng dibdib. Nang sumara ang pinto, napaupo si Mateo sa isa sa mga upuan, nanginginig ang buong katawan niya. Lumapit si Miss Elena na may dalang isang basong tubig. Ayos ka lang ba? Hindi ko po alam, pagamin niya, parang hindi po totoo ang lahat. Totoo ito. Sabi ni Kuya Jason na nanatiling malapit at nakabangga ka lang naman ng isang delikadong kalaban. Kalaban? Tiningnan siya ni Mateo ng may takot. Gusto ko lang naman pong makita yung balanse ko. Alam ko, iho, pero alam na ni Don Rodrigo ngayon na nakasalalay sa iyo ang negosyo niya at ang mga taong tulad niya ay hindi nakakalimot sa kahihiyan. Lumapit si Sir Arturo, seryoso ngunit hindi malupit. Tama si Jason. Makapangyarihan si Don Rodrigo at ayaw niyang nawawalan ng kontrol, pero hindi ka nag-iisa. Papunta na si Mang Tomas, at hanggat nasa loop kang bangkong ito, protektado ka. Paano po kapag lumabas na ako? Maliit na boses na tanong ni Mateo. Walang sumagot. At sa katahimikang iyon, naunawaan ni Mateo ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang pra ay hindi lang nagbubukas ng pinto, naglalagay rin ito ng target sa likod mo. Bumukas muli ang pintong bangko. Isang matanda na may mabilis na hakbang at mabubuting mata ang pumasok. Mateo, Mang Tomas,
Tumakbo ang bata patungo sa kanya at niyakap siyang matanda tulad ng payakap ng isang lolo sa kanyang apo. Nagawa mo, iho. Nagawa mo. Natatakot po ako, Mang Tomas. Alam ko, pero tandaan mo ang sinabi ko sa'yo. Ang katapangan ay hindi ang pagkawalan ng takot. Ito ay ang paggawa ng tama sa kabila ng takot. Habang nagyayakapan sila, walang nakapansin sa madilim na figura na nagmamasid mula sa isang sasakyan sa kabila ng kalsada. Hindi si Don Rodrigo Salcedo ang tipo ngang tao na tumatanggap ang pagkatalo. At habang pinapanood niya ang bata na kumawala sa kanyang kontrol, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Nagsisimula pa lang ito, at siya ay laging naglalaro para manalo anuman ang kapalit. Tumunok ang pinto ngang maliit nilang barong-barong tulad ng dati. Ang pamilyar na tunog na iyon na libong beses nang narinig ni Mateo, ngunit ngayon ay tila iba na ang lahat. Nagbago ang buong mundo sa loob ng ilang oras, ngunit ang pintong iyon ay nananatiling pareho. Lola, nandito na po ako. Mas nanginginig ang boses niya kaysa sa gusto niya. Sumunod si Mang Tomas, matatag ngunit magalang ang presensya. Pamilyar sa kanya ang bahay na ito. Pabalik-balik na siya rito nitong manakaraang linggo para kausapin ang lola habang nagtitinda ng sampagwita si Mateo. Inihahanda ang daan, pinoprotektahan silang maglola. Lumabas ang matanda mula sa kusina. Pinupunasan ang kanyang makamay sa isang kupasing basahan. Kumunot ang kanyang mata na nilalambungan ng katarata na hindi maoperahan dahil sa kawalan ng pera nang makita ang bisita. Tomas, halos pabulong na sabi niya. May nangyari bang masama? Umiling si Mang Tomas, isang malungkot na ngiti ang nasa kanyang malabi. Hindi, Carmen, isang himala ang nangyari. Tiningnan ni Mateo ang kanyang lola gamit ang mabagong mata. Carmen, hindi niya kailanman inisip ang pangalan ng lola niya. Palagi na lang itong lola, ang babaeng nakpalaki sa kanya nang mamatay ang ama niya sa isang aksidente sa trabaho at nawala ang ina dahil sa labis na pihati. Ang babaeng pinili ang marangal na kahirapan kaysa humingi ng tulong sa iba. Lola, lumapit si Mateo. Hawak ang kulubot nitong makamay. May kailangan po akong sabihin sa inyo. Nagpatianot si Lola Carmen hanggang sa maupo sa isang upuan sa kusina. Nanatiling nakatayo si Mang Tomas, tahimik na saksi sa mangyayari. Naalala niyo po ba si Papa? Simula ni Mateo, basag ang boses. Araf-araf, apo ko. Araf-araf. At naalala niyo po ba ang papa niya, si Lolo Gabriel? Tumigas ang mukha ni Lola Carmen. Isang aninong lumang sakit ang dumaan sa kanyang mukha. Mabuting tao si Gabriel Mendoza. Masipag, matapat. Namatay siyang masyadong maaga, tulad ng tatay mo. Tumigil siya. Bakit mo tinatanong? Inilabas ni Mateo ang mga dokumento sa bangko mula sa kanyang backpack. Nanginginig ang kanyang mga kamay kaya lumiliha ng tunog ang mga papel. May binigay po sa akin si Mang Tomas ilang linggo na ang nakakaraan. Isang address, isang account number. Sabi niya galing daw po kay Lolo Gabriel. Tumingin si Lola Carmen kay Mang Tomas nang may pakalito. Tomas, anong sinasabi niya? Pinangako ko kay Gabriel bago siya mamatay. Carmen, umupo ang matanda sa harap niya. Pinangako kong kapag sapat na ang tatag ni Mateo, kapag napatunayan na niya ang kanyang karakter, ibibigay ko sa kanya ang pamana niya. Pamana? Mapait na tumawa si Lola Carmen. Si Gabriel ay tulad natin, mahirap. Nagtrabaho siya mula umaga hanggang gabi para lang may makain. Yan ang akala mo. Yan ang akalang lahat. Naglabas ang naninilaw na envelope si Mang Tomas. Pero may sikreto si Gabriel. Dati, bago mo pa makilala ang anak niya, nagtrabaho si Gabriel sa konstruksyon panimula ni Tomas. Bata pa siya, malakas, matalino, pero higit sa lahat, mapagmasid. Nakikinig ng walang kibo si Lola Carmen, ang kanyang malabong mata ay nakatingin sa nakaraan. Isang araw, habang gumagawa siyang gusali, narinig niya ang nga investor na nag-uusap. Sabi nila iwan na nila ang proyekto dahil wala na silang sapat na puhunan. Inipon ni Gabriel ang bawat sentimo sa loob NG maraming taon. Hindi malaki,
pero mayroon. Lumapit siya sa kanila at inalok ang pera niya. Pinaktawanan nila siya, patuloy ni Tomas. Isang kargador na nag-alok mag-invest pero hindi sumuko si Gabriel. Pinakita niya ang nga numero, kalkulasyong ginawa niya sa magagabing walang tulog. Pinatunayan niyang pwede ang proyekto at ang kanyang determinasyon ang nakakumbinsi sa kanila. Bumibilis ang tibok ngang puso ni Mateo habang nakikinig. Ito ang lolo niya, lalaking hindi niya nakilala ngunit nananalaytay ang dugo sa kanya. Naging matagumpay ang gusali, nakuha ni Gabriel ang parte niya at imbes na gastusin, in-invest niya ulit at ulit at ulit. Ngumiti si Tomas, pero hindi nagbago ang pamumuhay niya. Nagtrabaho pa rin siya gamit ang kanyang mga kamay. Sinuot ang magalumang damit. Sabi niya ang pera ay isang responsibilidad, hindi ipinagmamajabang. Bakit hindi niya sinabi sa amin? Nanginginig ang boses ni Lola Carmen, nang mamatay ang anak ko, nang naiwan kaming mag-isa. Bakit hindi? Dahil patay na rin si Gabriel noon, banayat na singit ni Tomas. Namatay siya bago ang aksikaw kauzina, kaudinte na anak mo. Iniwan niya ang lahat sa isang trust fund para kay Mateo na may napaka-partikular na tagubilin. Ako ang tagapamahala at kailangan kong maghintay. Maghintay saan? Pinunasan ni Lola Carmen ang luhang nagsisimulang tumulo. Napatunayan ni Mateo na katulad siyang lolo niya. Masipag, mapagkumbaba, hindi nasisirang madaling buhay. Tiningnan ni Tomas ang bata ng may pagmamalaki. Ayaw ni Gabriel na palakihin ang isang mayamang bata. Gusto niyang malaman ng apo niya ang halaga ng pagsisikap na maunawaan na ang pera ay instrumento, hindi ang hangganan. Naramdaman ni Mateo na may nadudurok sa kanyang dibdib. Hindi ito sakit kundi pag-unawa. Minahal siya ng lolo niya sa pinakamahirap na paraan, hinayaan siyang lumaban. Pumunta po ako sa bangko kanina, sabi ni Mateo sa wakas, at nalaman ko pong iniwan tayo ni Lolong. Hindi niya may tuloy. Naipit ang mga salita sa kanyang lalamunan. Inilagay ni Tomas ang mga dokumento sa mesa. $400,000 sa cash, 3 ari-arian, shares sa 5 kumpanya, at marami pang iba na hindi pa alam ni Mateo. Ang sumunod na katahimikan ay napakalalim. Maririnig mo ang pagtiktak ng orasan na parang tibok ng puso. Impossible yan. Hinawakan ni Lola Carmen ang mga papel gamit ang nangingini. Nadaliri na parang matutunaw ito. Totoo yan, Lola. Hinawakan ni Mateo ang kamay nito. At mayroon pa. Si Lolo ang majority partner sa mga kumpanya kung saan nagtatrabaho ang mamaimpluwensyang tao, makapangyarihang tao. Makapangyarihang tao. Tumingin si Lola Carmen na may bigla ang takot. Anong klaseng tao? Si Tomas ang sumagot, mababa ang boses. Yung tipong ayaw na biglang may mas malaking kapangyarihan ang isang mahirap na bata kaysa sa kanila. Ang aninong panganib. Sa bangko, may nakilala akong lalaki, patuloy ni Mateo, si Don Rodrigo Salcedo. Bumaksak ang pangalan tulad ng bato sa tahimik na tubig. Nanigas si Lola Carmen. Rodrigo Salcedo, ang negosyante, kilala mo siya, hindi lang basta tanong. Kilala siyang lahat, iho, lumalabas sa balita, nagdodonate sa charity, ngumingiti sa kamera, tumigil siya, pero ang mataong tulad natin, alam ang totoong kwento. May mga pamilyang nawalan ng kabuhayan ng tumanggi silang magbenta sa kanya, mga manggagawang pinatahimik ng magreklamo sila sa katiwalian. Pinaktawanan niya po si Lola, pinahiya niya ako sa harap ng lahat, sabi niya hindi ako kabilang doon. Napisil ng mahigpit ni Lola Carmen ang kamay ni apo niya, at may lakas siya na hindi niya alam na taglay pa pala niya. At pagkatapos ay natuklasan niyang may-ari kang shares sa mga kumpanya niya. Pagtatapos ni Tomas, namutla si Lola Carmen. Diyos ko, Mateo, delikado yan. Alam ko po, binalaan akong gwardiya sa bangko. Hindi daw nakakalimot si Don Rodrigo. Tumayo ang matanda na nanginginig.
Naglakad siya patungo sa bintana at tumingin sa kalye gamit ang mga matang lumalabo, ngunit sanay na makaramdam ngang panganib. Kailangan nating umalis, sabi niya sa wakas. Kunin ang pera at magtago. Hindi po, matatak ang boses ni Mateo. Nagulat ang dalawang matanda at napatingin sa kanya. Anong hindi? Ulit ni Lola Carmen. Iho, ang mataong ito, ginagamit nila ang takot ng iba. Tumayo si Mateo. Hindi tumakbo si Lolo Gabriel nang pagtawanan siya. Hindi siya nagtago nang maging matagumpay siya. Namuhay siya ng may kababaang loob, pero may dignidad. Ngumiti si Tomas. Ngiti itong isang taong nakikitang naging lalaki ang isang bata sa loob lamang ng ilang minuto. Ang tono mo, eksaktong-eksakto sa lolo mo. Natatakot po ako. Pag-amin ni Mateo. Basag ang boses, pero iniwan ito ni Lolo para makaroon akong mas magandang buhay, para maoprahan ang mamata ni Lola, para makatulong tayo sa matulad natin. May kailangan pa po ba kayong malaman? Nagbukas si Thomas ng isa pang envelope. Mas luma ito at may selyo ng wax. Binigay ito sa akin ni Gabriel na may tagubilin na buksan lang kapag nakapagdesisyon na si Mateo kung anong gagawin sa pamana tumakbo o lumaban. Binuksan niya ang envelope. Sa loob ay isang sulat na kamay, panginginig ngunit malinaw ang sulat. Haling kay Lolo, bulong ni Mateo. Nagsimulang makbasa si Thomas. Mahal kong Mateo, kung binabasa mo ito, ibig sabihin natuklasan mo na ang sikreto ko at pinili mong harapin ito imbes na tumakbo. Pinatutunayan niya na ikaw, ang lalaking inaasahan kong maging ikaw. Ang perang iniwan ko sayo ay hindi para mabuhay ka ng hindi nagtatrabaho. Ito ay para magkaroon ka ng kalayaang pumili kung paano magtrabaho, para walang sinuman ang makapagpahiya sayo dahil mahirap ka, para makatulong ka sa iba tulad ng gusto kong gawin pero hindi ko laging magawa. Ngunit higit sa pera, may mas mahalaga akong iniwan. Iniwan ko sayo ang katotohanan, ang makumpanyang pag-ari mo bilang shareholder. Binuo ko gamit ang sarili kong makamay, literal. Ako ang naglagay ng mga blok, ako ang nagalong semento, at nang maging partner ako, hindi ko kailanman nakalimutan kung saan ako nanggaling. Kaya naglagay ako ng isang probisyon sa lahat ng kontrata, na 30% ng kita ay mapupunta sa pondo para sa mga manggagawa pensyon, kalusugan, edukasyon para sa kanilang mag-aanak. Maraming partners ang galit sa probisyong ito, ngunit hindi ito pwedeng baguhin. Kung wala yan, ibebenta ko ang shares ko. Binabalaan kita, Mateo, may mga taong gusto kang piliting ibenta ang shares mo. Mag-aalok silang kayamanan, tatakutin ka, at ipaparamdam na maliit ka. Huwag kang bibigay. Dahil kapag nagbenta ka, mawawalan ng proteksyon ang mga manggagawang iyon at gagawin ulit ng mga makapangyarihang tao ang matagal na nilang ginagawa, ang yumaman kapalit ng mga mahihina. Maging matatag, maging matalino, at laging tandaan, ang tunay na halagang isang lalaki ay wala sa kanyang bank account, kundi sa kung gaano karaming buhay ang pinabuti niya dahil sa kanyang pag-iral. Ang iyong lolo na nakmamahal sayo saan man siya naroroon, Gabriel Mendoza, ang sumunod na katahimikan ay binasak lamang ng pahigbini, Lola Carmen. Patuloy sa pag-agos ang luha ni Mateo, ngunit nag-aapoy sa determinasyon ang kanyang nga mata. Naintindihan ko na po kung bakit galit sa akin si Don Rodrigo, sabi niya. Hindi lang dahil pinahiya ko siya, kundi dahil ako ang hadlang sa mga plano niya. Eksakto. Kumpirma ni Thomas. Kung makukumbinsi ka niyang ibenta ang shares mo, matatanggal niya ang Labor Protection Clause, makakapagtanggal siyang mamanggagawa, bababa ang sweldo at lalaki ang kita niya. Ilang manggagawa po ang nakadepende sa clause na yun. Tiningnan ni Thomas ang ibang dokumento sa lahat ng kumpanya. Nasa 2,000 pamilya. 2,000. Parang pisikal na bigat na bumaksak ito kay Mateo. Hindi lang pala ang sarili niyang buhay ang nakasalalay. 2,000 pamilya mga tatay, nanay, mga batang katulad niya. Hindi ko po ibebenta, deklarasyon ni Mateo. Lumapit si Lola Carmen. Ibig sabihin niyan, giyera. Giyera laban sa napakamakapangyarihang tao. Alam ko po, Lola. Nijakap niya ito.
pero pinili ako ni Lolo para rito at hindi ko siya bibiguin. Parang nakikinig ang universo, tumunok ang telepono ni Thomas, si Sir Arturo mula sa bangko. Thomas, kailangan kong makausap si Mateo, urgent. Naka-loudspeaker kaya naririnig ng lahat. Nandito po ako, Sir Arturo. Mateo, nakatanggap akong tawag mula sa mga abogado ni Don Rodrigo Salcedo. Inaalok nilang bilhin ang lahat ng shares mo sa halagang magugulat ka. 15 milyong dolyar, halos hit sa 20 milyong piso. Napasinghap si Lola Carmen. Halos doble ito ngang parang nasa kanila na. Napakalaking pera niyan, bulong niya. Isa po yang patibong agad nasabi ni Mateo. Paano mo nalaman? Tanong ni Sir Arturo. Halatang mangha. Dahil kung 15 milyon lang talaga ang halaga ng shares, hindi siya magiging desperado na bilhin to. Mas malaki ang halaga niyan. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kapangyarihan. Namayani ang katahimikang punong paganga sa kabilang linya. Mas matalino ka pa sa maraming negosyanteng kilala ko, iho. Anong isasagot ko sa kanila? Tiningnan ni Mateo ang kanyang lola. Tapos si Thomas, pagkatapos ay ang sulat ang kanyang lolo. Sabihin niyo po sa kanila na hindi ipinagbibili ang shares. Hindi ngayon, hindi bukas, hindi kailanman. Halos marinig nila ang ngiti ni Sir Arturo. Buong puso kong ipaparating ang mensaheng yan. Pagkababang ng telepono. Inilagay ni Thomas ang kanyang kamay sa balikat ni Mateo. Kadedeklara mo lang ang giyera, bata. Alam ko po. Hindi titigil si Don Rodrigo. Gagawin niya ang lahat, pananakot, suhol, o baka mas malala pa. Alam ko po, ulit ni Mateo, pero hindi nanginginig ang boses niya. Niyakap si Mateo ng kanyang lola, binabasa ng mga luha nito ang buhok ng bata. Siguradong ipinagmamalaki kang lolo mo. Sobrang ipinagmamalaki. Sana po maging karapat-dapat ako sa kanya, lola. Nang gabing iyon, habang sinusubukang matulog ni Mateo sa kanyang maliit na kama, may narinig siyang boses sa kusina. Nagbubulungan ang kanyang lola at si Mang Tomas. Hindi ko siya mapoprotektahan sa lahat ng bagay, Carmen. Alam ko, pero ikaw na lang ang meron kami. Kinonta ko na ang ilang tao. Mga kaibigan ni Gabriel, mga taong may utang na loob sa kanya, pero may makinarya si Don Rodrigo na nawala tayo. Alam ko, isang katahimikan, tama ba na sinabi natin sa kanya lahat? Tanong ni Lola Carmen, bata pa siya, apo siya ni Gabriel Mendoza. At ngayong araw, napatunayan niyang pareho silang puso. Ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata, ngunit ayaw siyang dalawin ng antok. Sa isip niya ay nakikita niya ang mukha ni Don Rodrigo, ang malupit na ngiti, ang mapangkalkulang mga mata. Suffer pamilya. Umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa kanyang isipan parang tambol. At habang pinapaliwanag ng buwan ang kanyang maliit na kwarto, gumawa si Mateo ng isang tahimik na pangako. Kahit ano pang mangyari, kahit gaano pa siya katakot, hindi niya hahayaang mawalan ng proteksyon ang mga pamilyang iyon. Nagtiwala sa kanya ang lolo niya at hindi siya mabibigo. Ngunit sa isang lugar, sa siyudad, sa BGC, sa isang opisinang may panoramic view, pinatay ni Don Rodrigo Salcedo ang kanyang sigarilyo sa isang kristal na ashtray. Tinanggihan ang offer. Tanong niya sa kanyang assistant. Opo, sir. Isang malamig na ngiti. Perfect. Ngayon, pwede na akong maglaro ng walang guantes. Tumawag siya. Nang sagutin, sinabi lamang niya, I activate niyo ang plan B. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa batang yan. Lahat. At humanap kayong paraan para ma-pressure siya. Ibinaba niya ang tawag. Nagsimula na ang giyera at hindi man lang alam ni Mateo kung gaano ito magiging kalupit. Dumating ang umaga, dala ang isang katok sa pinto na nagpatalon kay Mateo mula sa higaan. Hindi ito pala kaibigang katok. May autoridad ito, mapilit, ang uringang katok na nagbabadya ng problema. Gising na si Lola Carmen. Namumutla ang mukha habang nakasilip sa bintana. May sasakyan sa labas, bulong niya, malaki, mamahalin,
Bumulusok ang sikmura ni Mateo. Halos hindi siya nakatulog buong gabi, bawat kaluskos sa kalsada ay nagpapakaba sa kanya, at ngayon, kaliliwanag pa lang, nandito na sila. Sino man sila. Muling umulit ang katok. Mas malakas. Bubuksan ko po ba? Tanong ni Mateo, mas matatag ang boses kaysa sa nararamdaman. Teka, nilabas ni Lola Carmen ang lumang cellphone niya at dinial si Tomas para pumunta siya agad. Pero bago pa niya makumpleto ang tawag, isang boses ang tumagos sa pinto. Lola Carmen Mendoza, wala po kaming gagawing masama. Nagsadya po kami para tumulong. Ang salitang tumulong ay nakakatakot kung galing sa isang estranghero sa kabilang saradong pinto. Lumapit si Mateo ng dahan-dahan. Sino po kayo? Ako po si Dr. Fernando Castillo, isang ophthalmologist surgeon mula sa San Rafael Hospital. Pinadala po ako rito para kausapin ang lola mo tungkol sa pagpapagamot sa mata niya. Nagkatinginan si Mateo at Lola Carmen. Wala-wala kahit sino ang nakakaalam sa problema sa matangang lola maliban sa kanilang dalawa at kay Mang Tomas. Sino pong nakpadala sa inyo? Tanong ni Mateo na hindi binubuksan ang pinto. Isang mahabang katahimikan, isang benefactor na ayaw magpakilala. Pero sinisiguro ko sa inyo na ang intensyon ko ay medical at profesional. Hindi po kami nagbubukas ng pinto sa hindi namin kilala, sabi ni Lola Carmen, nanginginig ngunit matigas ang boses. Naintindihan ko po, tunay na mabait ang boses ng doktor, kaya iniwan ko po ang calling card ko sa ilalim ng pinto. Pwede niyo pong i-verify ang credentials ko, tumawag kayo sa ospital. Pero nakikiusap po ako, isipin niyo sana ang alok na ito. Libreng operasyon sa katarata, sa pinakamagandang private hospital sa lungsod. Isang card ang pumasok mula sa ilalim ng pinto. Pinulot ito ni Mateo, toto ito, makapal ang papel. Nakaembos ang letra, Dr. Fernando Castillo, Head of Ophthalmology, Hospital ng San Rafael. Babalik po ako bukas ganitong oras, patuloy ng boses. Kung tatanggapin niyo, maghihintay ako sa sasakyan ko. Kung hindi, igagalang ko ang desisyon ninyo at hindi na kayo aabalahin. Mga yabag na papalayo. Isang makina na umaandar. Katahimikan. Napaupo si Lola Carmen. Siya yan. Si Don Rodrigo. Yan, paano niyo po nalaman? Dahil ang mga lalaking tulad niya ay hindi direktang umatake. Iho, bibigyan kang regalo, paparamdam nila na may utang na loob ka, at kapag baon ka na sa utang na loob, sisingilin ka nilang pabor na gusto talaga nila. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Mang Tomas na halos tumatakbo. Narinig niya ang lahat habang sinusuri ang card. Toto, kumpirma niya. Ang doktor na to ay isa sa mga pinakamagaling. At sa ospital ng San Rafael, Carmen. Abutin ng mahigit 100,000 piso ang operasyon doon. Wala akong pakialam kahit umabot pang 1,000,000, sabi niya. Wala akong utangin sa lalaking yun. Lola, pero yung mga mata niyo, maraming taon nang ganito ang mga mata ko. Makakapahintay pa to, hinawakan niya ang kamay ni Mateo. Ang hindi pwedeng mahintay ay ang kaligtasan mo. At kapag tinanggap natin to, parang nilagyan na rin natin ng presyo ang kalusugan ko, presyong sisingilin niya sayo. Tumango si Tomas nang may pagsang-ayon, mas matalino ka pa sa inaakala ni Don Rodrigo. Ano pong gagawin natin ngayon? Tanong ni Mateo. Wala, huwag tayong sasagot. Ang katahimikan natin ang isasagot natin. Nilabas ni Tomas ang telepono niya, pero may tatawagan ako. Panahon na para malaman nilang hindi kayo nag-iisa. Ang hinday inasahang kakampi. Kinahapunan. Habang sinusubukang mag-focus ni Mateo sa kanyang assignment sa eskwela, tumunok ang telepono ni Tomas. Maikli ang usapan, ngunit seryoso. Nang ibaba niya ito, may kakaibang kinang sa mga mata niya. Kailangan nating pumunta sa karinderya sa kanto, ngayon na. Bakit po? Anong nangyari? May gustong makipakita sa'yo? May importanteng tao. Makalipas ang 20 minuto,
Nakaupo sila sa isang mesa sa dulong isang maliit na karinderya, cafe. Mahigpit na hawak ni Mateo ang isang tasang mainit na tsokolate habang nanginginig ang makamay. Nagpumilit sumama si Lola Carmen. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nasa edad 50. Simple ngunit elegante ang suot. Seryoso ang mukha, ngunit may kabaitan sa kanyang nga mata. "Thomas?" Tanong niya nang makalapit. Si Ricardo. Tumayo si Thomas at nagyakapan sila na parang matalik na magkaibigan. "Salamat sa pagpunta." Umupo ang lalaking nagnangalang Ricardo at tiningnan si Mateo nang may matinding pagninilay na para bang binabasa ang pagkatao niya. "Kaya ikaw pala ang apo ni Gabriel." "Oo nga, kamukha mo siya. Hindi sa pisikal. Pero may kung ano sa mga mata mo." "Yung determinasyon na yon," ngumiti siya. "Ako nga pala si Ricardo Navarro. Ako ang Executive Director ng Industriya ng Progreso, isa sa mga kumpanyang pinag-investan ng lolo mo." Naramdaman ni Mateo na tila bumaliktad ang kanyang dibdib. "Nagtatrabaho po kayo kay Don Rodrigo?" "Nagtatrabaho ako sa isang kumpanya kung saan may minority shares si Don Rodrigo, pero hindi ako nagtatrabaho para sa kanya. May pagkakaiba." Lumapit siya paharap. "At pumunta ako rito para sabihin sayo ang isang bagay na dapat mong malaman. 25 taon na ang nakakaraan, isa akong trabahador sa production line, minimum wage. May anak akong may sakit at walang health insurance para mabayaran ang pagpapagamot." Uminto si Ricardo, nagdutubigang magamata. "Nagtatrabaho ang lolo mo sa paggawa in bagong warehouse and pabrika. Isang araw, nakita niya akong umiyak habang nananghalian. Tinanong niya kung anong problema. Kinuwento ko sa kanya ang tungkol sa anak ko na mamamatay. Siya dahil wala akong pambayat para iligtas siya." Naramdaman ni Mateo ang bara sa lalamunan niya. Ano pong ginawa niya? Isang bagay na hindi ko makakalimutan. Naglabas si Ricardo ng envelope mula sa bulsa niya. May lamang pera, maraming cash. Sabi niya sa akin, "Pautang ito na walang interes. Bayaran mo ko kapag kaya mo na. At kung hindi mo kaya, ayos lang. Ang mahalaga mabuhay ang anak mo." Napahikbi si Lola Carmen. "Iyon na iyon, gawain talaga ni Gabriel ang ganun. Nakaligtas ang anak ko." At nang subukan kong ibalik ang pera, tinanggihan ito ni Gabriel. Sabi niya, "Invest mo sa pag-aral mo. Maging isang tao ka na makatulong sa iba, gaya ng pagtulong ko sa iyo." Kaya nag-aral ako sa gabi habang nagtatrabaho sa umaga hanggang sa mapromota ako bilang director. Kaya po kayo nandito, naunawaan ni Mateo. "Nandito ako dahil utang ko ang buhay ko sa lolo mo at dahil alam ko ang pinaplano ni Don Rodrigo." Naging tensyonado ang katahimikan. "Ano pong pinaplano niya?" tanong ni Thomas. Lumingalinga si Ricardo, sinisigurong walang nakikinig sa kanila. Nagpatawag si Don Rodrigo ng extraordinary board meeting para sa susunod na linggo. Ipo-propose niya ang pagtanggal sa labor protection clause na ipinatupad ni Gabriel. Pwede po ba niyang gawin yun? Natakot si Mateo. Pwede niyang i-propose kung anong gusto niya, pero kailangan niya ang botong mayorya ng mga shareholder. Hawak mo ang 40%, hawak niya ang 35%. Ang natitira ay nahahati sa mga minority shareholders. Kaya kung bumoto sa kanya ang mga minority shareholders, eksakto, mawawala ang probisyon at kasama nun ang proteksyon na 2,000 manggagawa. Hinawakan ni Lola Carmen ang kamay ni Mateo. "Anong pwede nating gawin?" Kumuha ngang folder si Ricardo mula sa kanyang briefcase. Lumaban. Pero hindi gamit ang pera, kundi gamit ang isang mas makapangyarihang bagay, ang katotohanan. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay mga dokumento, pictures, newspaper clippings. Sa loob ngang maraming taon, dinokumento ko ang lahat ng ginawa ni Don Rodrigo, mga kumpanyang sinira niya, mga manggagawang tinanggal ng walang laban, mga maruming transaksyon. Walang illegal, masyadong siyang matalino para dun, pero lahat ay questionable ang moralidad. "Bakit mo itinabi lahat ito?" tanong ni Thomas. "Dahil alam kong darating ang araw na may maglalakas loob na labanan siya. At nang mamatay si Gabriel at nalaman kong iniwan niya
lahat sa apo niya, naghintay ako. Naghintay akong makita kung anong klaseng tao ka, Mateo. At ngayon alam ko ng karapat-dapat ka sa pamanang lolo mo at handa akong tulungan ka. Sa meeting, boboto ang mga shareholders, paliwanag ni Ricardo. Kung maglalabas tayong ebidensya na personal na interes lang ni Don Rodrigo, ang dahilan at isinasakripisyo niya ang manggagawa, pwedeng magbago ang isip ng ilang minority shareholders. Ilan lang po? Tanong ni Mateo. Hindi lahat? Ang ibang shareholder ay puro numero lang ang nakikita. Wala silang pakialam sa iba, pero ang iba, may konsensya sila, lalo na kung may intindihan nila na nilikha ni Gabriel ang clause na yun para sa isang malalim na rason. Kailangan nating iparinig sa kanila ang kwento ng manggagawa, pagninilay ni Thomas. Mga testimonya kung paano binagong ng probisyong yun ang buhay nila. Eksakto. Ngumit si Ricardo. Tutulong akong iorganize yan. Pero may problema. Ano yun? Hindi lalaban ng patas si Don Rodrigo. Kapag nalaman niyang nag-organize tayo ng mga testimonya, tatakutin niya sila, pananakot, suhol o banta na tatanggalin sa trabaho. Kung ganon, kailangan nating maging mabilis. Matatak na sabi ni Mateo at maingat. Inilahat ni Ricardo ang kamay niya. Sigurado ka ba rito, iho, kapag nagsimula na tayo, wala nang atrasan, ituturing ka na talaga ni Don Rodrigo na tunay na kalaban. Tiningnan ni Mateo ang kamay. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang lola, malabo man ang mamata nito, puno naman ng pagmamalaki. Tiningnan niya si Thomas, ang kanyang tagapagtanggol, ang tulay niya sa lolo na hindi niya nakilala ngunit nagmamahal sa kanya, at kinamayan niya si Ricardo. Sigurado po ako. Nang gabing iyon, nakatanggap ng tawag si Don Rodrigo mula sa kanyang impormante sa San Rafael Hospital. Nireport ng doktor na tinanggihan ng pamilya ang alok, hindi man lang sila sumagot. Tinapik-tapik ni Don Rodrigo ang madaliri niya sa ibabaw ng mesa. Interesting. Mas tuso ang bata kaysa sa inaakala ko. Ano pong gagawin natin ngayon? Dagdadagan natin ang pressure. Bukas, gusto kong kontakin mo ang eskwelahan ng bata. Magbigay ng malaking donasyon at magmungkahi na nararapat i-evaluate ang ilang problematic na estudyante dahil sa pagliban sa klase. Pero hindi pa naman po lumiliban ang bata. Hindi pa. Pero kapag kailangan na niyang maghanda para sa board meeting, liliban na siya. At doon na tayo makakaroon ng rason para isangkot ang DSWD. Nag-alangan ang kabilang linya. Sir, hindi po ba? Napakalupit niyan. Negosyo ito. At sa negosyo, either ikaw ang mangingibabaw o ikaw ang ibababa. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa labas ng bintanang kanyang opisina. Kuminang ang siyudad sa ibaba tulad ng isang chessboard na gawa sa ila. Gawin mo ang move mo, munting Gabriel, bulong niya. Tingnan natin kung ano pa ang natutunan mo sa lolo mo. Samantala, sa maliit na barong-barong, hindi makatulog si Mateo. Binabasa niya ng paulit-ulit ang sulat ng lolo niya. Mayroong nakakabagabag sa mga salitang iyon. Hindi kung ano ang sinasabi, kundi kung ano ang hindi sinasabi. Ang tunay na halaga ng isang lalaki ay wala sa kanyang bank account, kundi sa kung gaano karaming buhay ang pinabuti niya dahil sa kanyang pag-iral. Ilang buhay na ba ang napabuti ni Gabriel? Si Ricardo ay isa lang, sigurado siyang marami pa. Bumangon siya at pumunta sa kusina. Nakatulog si Thomas sa sofa, binabantayan sila. Naabutan niya itong gising, nakatingin sa mga lumang litrato. Hindi ka rin makatulog? Tanong ang matanda. Iniisip ko po si Lolo. Ilang tao kaya ang tinulungan niya? Ngumiti ng malungkot si Thomas. Mas marami pa sa inaakala natin. Ganon siya talaga. Tahimik siyang tumulong. Sabi ni Sir Ricardo, may mga testimonya pa. Marami pang tinulungan si Lolo. Ang dami po. Umupo si Mateo sa tabi niya. Mang Thomas, bakit hindi po ako nakilala talaga ni Lolo? Kung marami siyang pera,
Bakit hindi siya pumunta para tulungan tayo nang mamatay si Papa? Naiwan sa hangin ang tanong parang usok, malalim na bumuntong hininga si Thomas. Dahil 6 na buwang mas naunang namatay si Gabriel kaysa sa tatay mo, Mateo, sa isang aksidente, sa isang construction site. Nag-inspect siya ng gusali ng may bumagsak na bakal. Sila uminto ang mundo. Ano po? Namatay siya habang nililigtas ang isang trabahador. Tinulak niya yun palabas, tapos siya ang nadaganan nega bakal. Walang pigil na tumulo ang luha ni Mateo. Namatay siya bilang isang bayani. Namatay siya bilang si Gabriel. Hindi niya kayang makakitang nasa panganib ng hindi tumutulong. Umiyak si Mateo. Umiyak siya para sa lolo na hindi niya nakilala, para sa tatay niyang maagang nawala, para sa lahat ng pagkalungkot na nagmarka sa buhay niya. Pero sa gitna, sakit, may nagalap sa kanya. Namatay ang lolo niyang nagpoprotekta na isang tao. At ngayon, may pagkakataon siyang protektahan ang sifur pamilya. Ito ang paraan niya para bigyang pugay siya. Ito ang paraan niya para magpasalamat sa isang lalaking nagmahal sa kanya nang hindi siya kilala. Mananalo po tayo rito, Mang Thomas, sabi niyang pinupunasan ang luha, para kay Lolo, para sa lahat ng tinulungan niya, para sa lahat ng kailangan pang tulong. Niyakap siya ni Thomas. Nanalo na tayo, iho. Dahil pinalaki kang lolo mo eksakto kung paano niya inaasahan na maging ikaw. At mas mahalaga yun kaysa sa lahat ng pera sa mundo. Sa labas, binalot ng gabi ang siyudad. Ngunit sa maliit na barong-barong na iyon, may isang bagay na mas malakas pa kaysa sa pera at takot ang nagsisimulang lumago. Pag-asa, at walang sinuman, kahit pa si Don Rodrigo Salcedo, ang kayang bumili o sumira rito, nagsisimula pa lang ang giyera, pero hindi na nag-isa si Mateo. Hindi pa kailanman nakatanggap si Principal Susana Ortiz ganito kalaking donasyon, $50,000 o nasa 2.5 milyong piso para sa Republika, elementary school mga bagong gamit, libro, computer. Lahat ng kailangan nila sa loob ng maraming taon na hindi nabigay ng gobyerno. At lahat ng ito ay libre mula sa Salcedo Foundation. Tiningnan niya ang seke sa kanyang mesa na parang isang natutulog na ahas, maganda, nakakatukso, ngunit delikado. Dahil kasama ng seke, dumating ang isang friendly suggestion mula sa assistant ni Don Rodrigo, makabubuting suri ng attendance records ng lahat ng estudyante, lalo na yung mga posibleng may problema sa pamilya. Direktang binanggit ang pangalan ni Mateo Mendoza. 20 taon ng principal si Susana. Alam niya kung kailan suhol ang kaharap niya, pero alam din niya na gumuho na ang paaralan at mas nararapat na magkaroon ng mas magandang oportunidad ang kanyang nga estudyante. Anong gagawin kapag ang kabutihan ng nakararami ay nangangailangan ng pagsakripisyo ngang isa? Ang tanong na ito ang gumabagabag sa kanya habang hinihintay niyang dumating si Mateo sa kanyang opisina. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng tingin ng lahat ng tawagin ang pangalan niya sa speaker habang nasa klase ng mathematics. Mateo Mendoza, pumunta ka sa principal's office. Nagbulungan ang kanyang kaklase. Ang pagtawag sa opisina ay hindi magandang balita. Wala siyang record sa disiplina. Malinis ang kanyang record. Ngunit habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo, rinig ang kanyang mahakbang. Alam niyang hindi ito tungkol sa grades. Hinihintay siya ni Principal Ortiz na may hindi mababasang ekspresyon. Maupo ka, Mateo. Sumunod siya, mahigpit ang hawak ng nanlalamig na kamay sa backpack. May ginawa po ba akong masama, Principal? Hindi naman. Bumuntong hininga siya. Pero nakarating sa akin ang impormasyon na madalas ka raw lumiban sa klase. Po, napakurap si Mateo. Hindi po ako umaabsent kahit isang araw ngayong semestre. Ayon sa reports na ito. Tinuro niya ang mapapel. 3 beses ka nang lumiban nitong nakaraang 2 linggo. Kasinungalingan po yan, tumaas ang boses niya. Pwede niyo pong tanungin ang ma-teacher ko. Pumapasok po ako araw-araw. Tiningnan siya ni Susana. May kung ano sa mga mata niya,
pagkabagabag, konsensya, Mateo, nakatanggap din akong report na baka ang problema sa pamilya mo ang nakakapekto sa iyo, na nakatira ka lang kasamang lola mo, na may sakit siya, at baka wala kang nakukuhang tamang paggabay sa bahay. Bumilis ang tibok ngang puso ni Mateo. Inaalagaan po ako ng maayos ngang lola ko, at inaalagaan ko rin po siya. Mayos po kami. Talaga ba? Lumapit si Susana. Dahil nag-offer ng tulong ang Salcedo Foundation, kaya nilang bigyan ng libreng pagpapagamot ang lola mo at tulong mula sa DSWD para sayo. Libre. Nandun ang patibong, latak na latag. Hindi po namin kailangan na nikawa mula kahit kanino. Biglang tumayo si Mateo, lalo na mula kay Don Rodrigo Salcedo. Napakurap si Susana sa gulat. Kilala mo si Don Rodrigo? Kilala ko po siya at alam ko ang ginagawa niya. Mateo, maupo ka. Tumigas ang boses niya. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero mabigat na akusasyon. Diyan laban sa isang respetadong benefaktor. Benefaktor, tumawa si Mateo ng walang tuwa. Sinabi ba niya sa inyo kung magkano ang idinonate niya? Sinabi ba niya kung anong inaasahan niyang kapalit? Naging sapat na sagot ang katahimikan ni Susana. Ginagamit niya ako para i-pressure ang pamilya ko. Patuloy ni Mateo. Gusto niyang magmuka kaming unstable at puro problema. Para pumasok ang DSWD, para hindi ko magawa tumigil siya. Masyado na siyang maraming nasabi. Hindi magawa ang ano? Tanong ni Susana. Umiling si Mateo. Wala po, pwede na po ba akong umalas? Hindi, tumayo si Susana. Tatawagan ko ang lola mo at lilinawin natin ito ngayon din. Makalipas ang 30 minuto, pumasok si Lola Carmen sa opisina na inaalalayan ni Mang Tomas. Hinahanap ng malabong mata niya ang kanyang apo. Mateo, ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Lola. Pinagmasdan ni Susana ang matanda ng may pag-isip. Mrs. Mendoza, kailangan ko pong magtanong tungkol sa sitwasyon ni Mateo. Sige po, magtanong kayo. May dignidad na sagot ni Lola Carmen. Wala po kaming itinatago. Totoo po ba na may problema kayo sa kalusugan na humahadlang para maalagaan ng maayos ang inyong apo? May katarata po ako. Hindi perpekto ang paningin ko, pero kaya ko pang alagaan ng maayos ang apo ko. At sa pera, paano po kayo nabubuhay? Si Tomas ang sumagot, hindi na yan problema. Tiningnan siya ni Susana, nagtataka. Pasensya na, nakatanggap pong pamana si Mateo mula sa lolo niya. Paliwanag ni Tomas ng maingat. Hindi lang pera, isang buong pamana. Share sa ilang malalaking kumpanya. Nag-iba ang mukha ni Susana. Share sa anong kumpanya? Sa marami po. Kasama yung makumpanya kung saan may interes si Don Rodrigo Salcedo. Nawala ng kulay sa mukha ang principal. Oh, Diyos ko, bulong niya. Ito ay isang manipulasyon, pagtatapos ni Tomas. Ginagamit ni Don Rodrigo ang eskwelahan bilang instrumento para i-pressure siya dahil hawak ni Mateo ang boto sa nga desisyong makakaapekto sa negosyo niya. Bumaksak si Susana sa kanyang upuan. Hindi ko po alam. Sabi lang nga assistant, isa daw kayong pamilyang nangangailangan ng tulong at dapat naming bantayan ang bata para sa kabutihan niya. At naniwala naman kayo dahil may kasamang seke na milyones, sabi ni Lola Carmen ng walang bahit ng kalupitan, kundi lungkot. Desperado na po ang eskwelahan natin, mahinang pagdepensa ni Susana. Kailangan ng nga bata nang, ang kailangan pong nga bata ay katapatan, singit ni Mateo. Hindi yung nga benefaktor na bumibili ng prinsipyo ngang iba. Ang sumunod na katahimikan ay binasag ng telepono ni Susana. Tiningnan niya ang screen at lalong namutla. Assistant po ito ni Don Rodrigo. Tinatanong kung nakausap ko na kayo. Anong sasabihin ninyo? Tanong ni Tomas. Tiningnan ni Susana si Mateo. Tiningnan niya itong mabuti. Nakita niya ang isang bata na nagbebenta ng sampaguita para tulungan ang lola niya na hindi lumiliban sa klase, na mas nag-aral kaysa sa iba, na pumapasan ng responsibilidad na hindi dapat pasan ng kahit sinong bata, at nagdesisyon siya. Sasabihin ko na maayos ang lahat, na si Mateo ay isang mahusay na estudyante at walang dapat ipag-alala. Pakiramdam ni Mateo ay makakahinga na siya muli.
Paano yung pera? Tanong ni Lola Carmen. Ibababalik ko po, hindi ako pwedeng tumanggap ng suhol kahit pabalot ito sa pagkakawanggawa. Tumayo si Susana. Patawad, Mateo. Hinayaan ko ang pangangailangan na bulagin ako. Naintindihan ko po, sabi niya. Pero may ibang paraan. Napatingin silang lahat sa kanya. Iniwan ng lolo ko ang pera para tumulong sa iba, para pagandahin ang buhay nila. Paano po kung ako ang magbibigay ng donasyon sa eskwelahan? Walang kapalit dahil ito ang tamang gawin. Ibubuka sana ni Susana ang bibig niya, tapos sinara. Naktubik ang kanyang nga mata, napakagandang bagay niyan. Pero dapat anonymous ito. Mabilis na dagda ni Tomas. Kapa nalaman ni Don Rodrigo na ginagamit ni Mateo ang para sa kabutihan, lalo siyang aatake. Siyempre po, tango ni Susana, sisiguraduhin kong walang makakaalam. Kinahapunan sa bahay, dumating si Ricardo Navarro, dala ang isang importanteng balita. Inilipat ni Don Rodrigo ang petsa ang board meeting. Balita niya, hindi na sa susunod na linggo, sa Makalawa na. Ano? Natakot si Mateo. Pwede ba niyang gawin yun? Teknikal na at ginawa niya ito dahil nalaman niyang kumukuha tayo ng testimonya mula sa mga manggagawa. Gusto niyang magkaroon ng botohan bago pa tayo makapagpresenta ng ebidensya. Kung ganoon, talo na tayo. Napaupo si Lola Carmen sa silya. Hindi naman sa ganon, ngumiti si Ricardo. Dahil nakatanggap akong tawag mula sa isang taong gustong tumulong. Sino? Si Miss Eliana, ang manager sa bangko. Naalala ni Mateo ang babaeng naging saksi sa kanyang kahihiyan at tagumpay. Bakit po niya gustong tumulong? Dahil pinresure din siya ni Don Rodrigo, paliwanag ni Ricardo. Hiningi nito ang confidential information tungkol sa mga accounts mo. Tumanggi siya. Kaya nagbanta si Don Rodrigo na i-close ang lahat ng corporate accounts sa bangko kapag hindi siya nakipagtulungan. Anong ginawa niya? Na-report niya kay Sir Arturo at nayon ay inimbestigahan si Don Rodrigo sa tangkang illegal na pag-access energy private financial information. Pumito si Thomas. Mabigat yan, napakabigat, pero hindi sapat para pigilan ang meeting. Kailangan natin ng higit pa. Nilabas ni Ricardo ang telepono niya. Kaya kinonta ko ang dati kong kaibigan, isang investigative journalist. Matagal ko nang binibigyan ng impormasyon tungkol kay Don Rodrigo. Wala pa siyang sapat na pruweba. Hanggang ngayon. Ano pong nagbago? Tanong ni Mateo. Ikaw ang nagbago. Ang kwento mo, isang mahirap na bata na nagmana ng kayamanan mula sa isang masipag na lolo, nakikipaglaban sa isang bilyonaryo para protektahan ang mga manggagawa. Perpektong kwento. Ayoko po maging sikat, agap ni Mateo. Ayoko pong atensyon. Hindi mo kailangang maging sikat. Pwedeng isulat ang kwento nang hindi ibinubunyag ng buo ang pagkakakilanlan mo, pero pwedeng matakot si Don Rodrigo sa bantangang pagkalathala nito o mas magalit siya, dagdag ni Lola Carmen. Natahimik ang lahat. Mapanganib nga. Pag-amin ni Richardo, pero mapanganib din kapag wala tayong ginawa. Nang gabing iyon, dumating si Miss Elena sa bahay nila, dala ang isang box ng files. Hindi ko dapat ginagawa to, sabi niya habang pumapasok. Pwede akong mawalan ng trabaho, lisensya, lahat. Bakit niyo po ginagawa to? Tanong ni Mateo. Tiningnan siya ni Elena gamit ang pagod na mata. Dahil 15 taon na ang nakakaraan, isa lang akong bank teller sa isang maliit na branch. Nakamali ako isang tapat na pagkakamali, pero ang kulang na pera ay ikinaltas sa sahod ko, 200,000 pesos. Nawala ako. Nagsisimula nang makita ni Mateo ang pattern. Nandun ang lolo mo sa pilang araw na yun. Narinig niya ang lahat. Nang tanggalin nila ako sa trabaho, hinintay niya ako sa labas, ibinigay niya sa akin ang pera, sabi niya pautang daw yun. Bayaran ko raw siya kapag kaya ko na, at gamitin ko raw ang karanasan para umangat. Isa na namang buhay na nabago ni Gabriel Mendoza.
hindi ko na siya nabayaran. Namatay siya bago ko pa magawa. Pinunasan ni Elena ang luha niya, pero binigyan niya akong mas mahalagang bagay, second chance. Nag-aral ako, naging manager, at ngayon, makakatulong na ako sa apo niya. Binuksan niya ang kahon. Ito ang lahat ng financial transactions ni Don Rodrigo sa bangko sa loob ng 10 taon. Legal lahat, naka-record. Pero may kwentong sinasabi. Kinuha ni Ricardo ang dokumento at nagsimulang basahin. Lumaki ang mga mata niya. Impossible. Transfer sa offshore accounts, mga bayad sa mga dummy corporations. Hindi man illegal, kaduda-duda sa aspetong moral. At mayroon pa. Kumuha ng isa pang folder si Elena. 6 na buwan ang nakaraan, sinubukan ni Don Rodrigo na bumili ng shares ng industriya ng Progreso gamit ang isang third party para itago na niluluto niya ang pagkuha sa kumpanya. Violation yan sa transparency rules ng mga shareholder, sabi ni Tomas. Eksakto, kung lalabas to sa board meeting, makikita ng ibang shareholders na hindi siya mapagkakatiwalaan, nahilo si Mateo. Ang daming tao lahat sila tinutulungan siya dahil naunang tumulong ang lolo niya. Ilang tao po ba talaga ang tinulungan ni lolo? Pabulong niyang tanong. Nagkatinginan silang lahat. Hindi namin alam, aminin ni Tomas. Hindi siya nagbibilang, tumutulong lang siya. At ngayon nakbabalik silang lahat, nakangiting sabi ni Richardo. Parang isang tahimik na hukbo. Tumunog ang telepono ni Tomas, unknown number. Hello. Ang boses sa kabilang linya ay hindi maintindihan, halatang gumagamit ng voice changer. May impormasyon ako tungkol kay Don Rodrigo Salcedo na kailangan ninyong marinig. Kinabahan ang lahat. Sino to? Tanong ni Tomas. Isang taong nagtrabaho para sa kanya. Isang taong nakakitang sobra-sobra. Isang taong hindi na kayang manahimik. Bakit katatawak ngayon? Dahil nalaman kong may isang bata na lumalaban sa kanya. At kung ang batang yun ay may lakas ng loob na labanan si Rodrigo Salcedo, dapat din akong magkaroon. Anong impormasyon to? Hindi sa telepono. Makipagkita kayo sa akin bukas, 9 ng gabi sa lumang bodega sa Pantalan Pier. Kayo lang ni Tomas at ng bata. Patibong yan, bulong ni Ricardo. Baka nga sa ngayon ni Tomas. Pero paano kung hindi? Masyadong delikado, iginit ni Elena. Tiningnan ni Mateo ang telepono. Naisip niya ang lolo niya, ang lahat ng taong natulungan nito, ang lahat ng nagbabalik para tulungan siya. Kung may isa pang tao, isang taong may critical na impormasyon. Pupunta po ako, sabi ni Mateo sa wakas. Hindi. Pinigilan siya ni Lola Jarman. Kailangan po, Lola. Hindi po natakot si lolo nang tumulong siya sa iba. Hindi ako pwedeng matakot ngayon. Sasama ako, sabi ni Ricardo. Ako rin, dagdag ni Elena. Hindi. Pinigilan sila ni Tomas. Sabi niya kaming dalawa lang. Kung pupunta tayong lahat, baka may magabang o mas malala. Baka matakot siya at mawala ang pagkakataon. Kung ganon, magdadala akong baril, sabi ni Richardo. Hindi. Tiningnan siya ni Mateo, walang baril, walang karahasan. Hindi tayo tulad ni Don Rodrigo, gagawin natin ito sa tamang paraan. Tiningnan nilang lahat si Mateo nang may halong pagmamalaki at takot. Dahil sa sandaling iyon, kakampi niya ang espiritu ni Gabriel at doon sila takot. Dahil namatay si Gabriel bilang isang bayani at walang sinuman ang may gustong maulit ang kasaysayan. Alas 8:40 ng gabi nang sumakay si Mateo at Tomas sa lumang sasakyan ng matanda. Nakpaalam si Lola Carmen sa pinto, nagbigay ng yakap na tumagal ng sobra. Mag-ingat kayo, iho, bulong nito. Nangginginig ang mga kamay na humaplos sa mukha ang apo. Buti na lang at pinapirma ako ni Tomas sa mga papel na yun nun pa. Kung hindi mo legal na magagawa ang lahat ng to. Ayun na. Ang simpleng sagot sa tagal nilang pahihintay na mabanggit ito. Ito'y pag-ingat lang, Carmen, banayad na sabi ni Tomas. Tinuruan ako ni Gabriel na lagi dapat handa. Babalik po ako, Lola. Pangako.
Pero habang papalayo ang sasakyan sa maliit na bahay, hindi sigurado si Mateo kung matutupad niya ang pangakong yun. Mahaba ang bayahe papuntang port area. Pabilis ng pabilis ang pagawalang liwanag sa kalsada. Parang kandilang mamamatay na ang mga posteng ilaw. Natatakot ka ba? Basak ni Tomas sa katahimikan. Gusto sanang maksinungaling ni Mateo. Gusto niyang sabihing hindi, na matapang siya tulad ng lolo niya, pero hindi niya kaya. Natatakot po ako ng sobra, pag-amin niya, basak ang boses. Mang Tomas, paano kung patibong poto? Paano kung inaabangan na tayo ni Don Rodrigo? Paano kung naipit ang mga salita sa lalamunan niya dahil sa likod ng lahat ng kanyang paano kung may mas malalim at mas madilim na takot? Paano kung hindi sapat ang lahat? Paano kung sa kabila ng lahat ng pagsisikap, hindi niya mapoprotektahan ang 2,000 pamilya? Paano kung bibiguin niya ang lolo niya? Mateo, tingnan mo ko. Inihinto ni Tomas ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Lumingon ang bata, nangingilit ang luha sa mga mata. Natakot din si Gabriel, maraming beses. Nung araw na nagalok siyang pera sa mga investor na pinagtawanan siya, nanginginig din siya. Nung araw na nagligtas siyang buhay at namatay siya dahil dun, natakot din siya. Pero alam mo kung anong ginawa niya sa takot na yun? Ano po? Ginawa niya itong gasolina. Ipinaalala sa kanya ng takot na mahalaga ang ginagawa niya, na ang mabagay na mahalaga talaga ay palaging nakakatakot. Pinunasan ni Mateo ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Paano kung pumalpak po ako? Kung ganon, pumalpak kang sinusubukan, na mas marangal ng 1,000 beses kaysa sa hindi mo man lang sinubukan. Muling umandar ang sasakyan. May nagbago sa dibdib ni Mateo. Hindi nawala ang takot, ngunit hindi na siya nito kinokontrol. Ang lumang pantalan ay parang sementeryo nga industriya, nga kinakalawang na bodega ang nakatayo parang mahiganteng bumaksak. Amoy ngalat at abandona ang hangin. Ang bodega number 7 ay nasa dulong ng pier. Nakalawit ang pintong bakal mula sa sirang bisagra, lumilikha nga ninong parang may sariling buhay. Maaga tayo, tiningnan ni Tomas ang relo niya. 10 minutes, pumarada sila sa di kalayuan. Mula ron makikita nila ang pasukan ng hindi agad mapapansin. Gumapang ang maminuto, 8:50, 8:55. Pagsapit nga alas 9 eksakto, isang anino ang lumabas mula sa loob ng bodega. Hindi sa labas nang galing, kanina pa ito naghihintay sa loob. Ito na, sabi ni Tomas. Bumaba silang sasakyan. Bawat hakbang patungo sa bodega ay umuugong sa semento. Rinig ni Mateo ang kabog ng dibdib niya, baka raw marinig ito hanggang sa malayo. Lumiwanag ang figura sa loob nang makalapit sila. Lalaki ito, middle-aged. Nakatago ang mukha sa isang chap at nakataas ang kwelyo ng jacket niya. Dumating kayo, sabi niya. Walang voice changer na ngayon ang boses. Pagod. Basag, nandito kami, sagot ni Tomas. Magpakilala ka na. Nagalangan ang lalaki at dahan-dahang tinanggal ang sombrero. Napasinghap si Tomas, Luis Vargas. Si Luis Vargas ay ang chief accountant ni Don Rodrigo sa loob ng halos 1 dekada. Kilala siya ni Mateo sa mga picture sa magazine, laging nasa tabi ni Don Rodrigo sa mga event. Ngumiti, maasikaso, matapat, pero ang lalaking nasa harapan nila ngayon ay malayo sa larawan. Malalalim ang eyebags, nanginginig ang makamay, at pumayat. Hindi ako karapat-dapat sa pagpunta niyo rito, sabi ni Luis, basak ang boses. Wala akong karapatan sa kahit ano kundi sa parusa. Bakit po kayo nandito? Tanong ni Mateo. Bakit po ngayon? Napaupo si Luis sa isang sirang kahon. Dahil hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Dahil sa loob ng maraming taon, tinulungan ko si Rodrigo Salcedo na sirain ang buhay ng iba, nakawin at dayain. Lahat yun legal. Nasa lupang batas, pero sa moralidad. Isang kasamaan. Anong ginawa mo ng eksakto? Maingat na lumapit si Tomas. Lahat. Tumawa si Luis ng mapait. Naglilipat ng pera sa offshore accounts para umiwas sa tax. Gumagawa ng dummy companies para itago ang ownership.
Minamanipula ang accounting records para i-justify ang mga mass layoffs. Naglabas siya ng USB. Nandito ang lahat. 10 taon ng tax fraud, evasion, manipulasyon. Hindi siya makukulong dito. Masyado siyang matalino para dun. Pero masisira ang reputasyon niya. At kung walang reputasyon, hinding-hindi boboto sa kanya ang ibang shareholders. Tiningnan ni Mateo ang maliit na USB parang isang bomba. Bakit niyo po binibigay sa amin ito? Anong mapapala niyo? Wala. Tiningnan siya ni Luis ng luhaan. Nag-resign na ako. Nagbanta si Rodrigo. Sabi niya kung magsasalita ako, sisirain niya ang pamilya ko at malamang gagawin niya yun. Pero at least, kaya ko nang harapin ang sarili ko sa salamin. Nakilala niyo po ba ang lolo ko? Biglang tanong ni Mateo, umiling si Luis. Hindi nang personal, pero laging pinag-usapan ni Rodrigo. Galit at nainggit. Sabi niya, si Gabriel Mendoza raw ay isang ipokrito na nakmamalinis pero nakikipaglaro rin sa laro nila. Kaya nag-imbestiga ako. Binasa ko ang bawat transaksyon na ginawa ni Gabriel at alam niyo kung anong nakita ko, na ang bawat pisong kinita niya ay malinis. Transparent lahat ng investment niya, matapat ang bawat kontrata. Siya ang kabaliktaran ni Rodrigo sa lahat ng bagay. Pinunasan ni Luis ang luha niya. Kaya nung nalaman kong lumalaban ang apo niya kay Rodrigo, alam kong kailangan kong may gawin. Isang mabuting bagay. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon. May kailangan pa po ba kaming malaman? Tumayo si Luis. Nagmamadali ang ekspresyon. May plano si Rodrigo bukas sa board meeting. Alam namin, sabi ni Tomas. Ipopropose niya ang pagtanggal sa Labor Protection Clause. Hindi lang yun, umiling si Luis. Magpapakita siya ng pekeng financial evaluation. Sasabihin niyang nalulugi ang kumpanya dahil sa clause na yun at kapag hindi ito tinanggal, may malaking mass layoff na mangyayari. Papalayuin niyang pagtanggal sa clause ang lesser evil. Pakiramdam ni Mateo, yumanik na naman ang lupa at maniniwala po ang shareholder, nakakumbinsi ang numero. Ako ang naganda non bago ako nagresign, nakayuko si Luis saya. Minanipula ko ang projeksyon, pinalaki ang lugi, pinaliit ang kita. Lahat yun para ma-justify ang pagtanggal sa clause. Pero fraud yan, sabi ni Tomas. Pero salita ko lang yan laban sa isang batalyon ng abogado. Inabot ni Luis ang USB. Kaya kailangan niyo to. Nandito ang mga original na files. Pinapakita ng totoong numero na kumikita ng malaki ang kumpanya na walang krisis na nangyayari dahil sa clause. Kinuha ni Tomas ang USB ng nanginginig. Sigurado ka ba rito? Luis, kapag hinamit na natin to, wala nang atrasan para sa'yo. Wala na rin naman talaga. Ngumiti siya ng malungkot. Umalis na ang pamilya ko. Iniwan ako ang asawa ko nung nag-resign ako. Sabi niya isa daw akong duwag. At tama siya. Naging duwag ako sa loob ng 10 taon. At least ngayon, kaya ko nang maging matapang kahit minsan lang. At doon nangyari ang lahat. Pinipigilan lang ito ni Mateo buong gabi, buong linggo, simula pa noong araw na pumasok siya sa bangkong iyon. Gumuho siya, hindi tahimik na hikbi. Bumaksak siya sa maduming sahig ng bodega at humagulgol tulad ng bata na nagbebenta ng sampaguita, na nagbibilang ng barya na hindi naman ginusto lahat ito. Hindi ko po kaya, humikbi siya. Hindi ko po to kaya. Bata pa lang po ako. Bakit sa akin ito ibinigay ni Lolo? Bakit ako? Lumuhod si Tomas sa tabi niya at niyakap siya. Dahil ikaw lang ang pwedeng gumawa nito, iho. Ikaw lang ang may sapat na puso. Laban 1 taong gulang lang po ako, sigaw ni Mateo sa gitnang pagiyak. Dapat naglalaro po ako, nag-aral, nagiging bata. Hindi nakikipaglaban sa mga bilyonaryo, hindi pumapasan sa kinabukasan ng 2,000 pamilya. Ang lahat ng pressure, takot at responsibilidad na pinapasan niya ay sumabog parang nasirang dam. Tahimik na umiyak din si Luis habang nanonood. Pasensya na, sabi nito sa wakas.
Pasensya na at kailangang isang bataang maglinis ng kalat na ginawa naming mga nakatatanda. Umiyak si Mateo hanggang sa maubos ang kanyang luha, hanggang sa maramdaman na lang niya ang nanginginig, na kawalan ng paglabas ng lahat ng sakit niya. Nang makapagsalita siyang muli, halos pabulong na ito, tingin niyo po ba talaga kaya kong manalo? Tiningnan siya ni Tomas sa mata. Tingin ko kaya ka piniling lolo mo dahil nakita niya sayo ang isang bagay na kahit ikaw ay hindi mo pa nakikita. Nakita niya kung anong uri nga lalaki ang kalalabasan mo at ang lalaking yun ay hindi sumusuko. Pero ngayon po, isa lang akong batang natatakot. Ang mga pinakadakilang bayani ay nagsimula rin bilang mga batang natatakot, sabi ni Luis. Ang pinagkaiba lang nila, nagpatuloy sila sa kabilang takot nila. Dahan-dahang tumayo si Mateo. Nanginginig ang binti niya. Puno ng luha at dumi ang mukha, pero may nag-iba sa mga mata niya. Hindi na siya ang batang pumasok sa bangko para mahanap ng balanse. Siya na si Mateo Mendoza, ang gapo ni Gabriel, at may ibig sabihin dyan. Pabalik sa sasakyan, isinalpa ni Tomas ang USB sa laptop niya. Bumukas ang nga files, mga ebidensya ng maraming taon. Bomba ito. Hindi lang natin ililigtas ang clause nito, sabi ni Tomas. Sisirain natin ang lahat ng kredibilidad ni Don Rodrigo. Sapat na po ba to? Tanong ni Mateo, paus pa rin. Sobrang sapat pa. Tumunog ang telepono ni Tomas. Si Richardo, may balita na ba? Tanong niya. Balita? Wala. May armas tayo, ngumiti si Tomas. Ipunin mo lahat bukas. Si Elena, Sir Arturo, ang mamanggagawang nakausap mo, pati media, magiging makasaysayan ito. Pagkababa ng telepono, lumingon siya kay Mateo. Siguradong ipinagmamalaki kang lolo mo. Naisip ni Mateo si Gabriel, ang taong hindi niya nakilala ngunit walang kondisyong nagmahal sa kanya. Ang lalaking namatay para sa iba, nagtayo ang imperyo para sa mga mahihina. Sana nga po, sabi niya sa wakas. Pero kahit hindi pa, susubukan ko ng buong makakaya ko. Kinabukasan, hindi natulog sina Mateo at Tomas. Sinuri nila ang bawat dokumento at argumento. Pagsapit ng madaling araw, nagtimpla si Lola Carmen ng kape at naghain ng pandesal. Nanginginig ang makamay niya. Ang apo ko. Naging isang lalaki sa lublang ng isang linggo, umiyak na sabi niya. Niyakap niya ito. Dumating si Richardo bago sumikat ang araw, kasama si Elena at Sir Arturo. Pupunta ang media, balita ni Richardo, 3 news channel, 2 malaking diaryo, magiging pampubliko na to. Mabuti po, sabi ni Mateo, para malaman lahat kung sino talaga si Rodrigo Saucedo. Inilagay ni Elena ang dokumento mula sa bangko, pati ito, mga transfers na ginawa niya this week. Sinubukan niyang mag-move ng pondo para magmukhang financially stable bago ang board meeting. Market manipulation to. Desperado na siya. Mapanganib ang taong desperado. Paalala ni Sir Arturo. Alam ko po, tumingin si Mateo sa labas. Sumisikat na ang araw, pero mas mapanganib ang batang walang ibang mawawala. 7:00 ng umaga. Tumunog ang telepono ni Mateo. Unknown number, naka-loudspeaker. Hello, ang boses ni Don Rodrigo, kasing lamig ng yelo. Last chance, bata. Umatras ka sa board meeting. Ibenta mo sa akin ang shares. Dodoblehin ko ang offer, $30 million. Ngayon din, 1.5 bilyong piso. Lahat sa kwarto ay nakatingin kay Mateo. Huminga ng malalim ang bata. Don Rodrigo, may kailangan po kayong maintindihan tungkol sa lolo ko. Hindi po siya sumuko ng pagtawanan siya. Hindi siya tumakbo ng maging mahirap ang lahat. At apo po niya ako. Kaya ang sagot ko ay hindi. Hindi ngayon, hindi bukas, at hindi kailanman. Magita po tayo sa board meeting at sana manalo ang nararapat. Tumawa si Don Rodrigo, nanalo na ako, bata, hindi mo lang alam, at binaba ang tawag. Tensyonado ang lahat. Anong ibig niyang sabihin doon? Tanong ni Elena. Hindi na po mahalaga. Sabi ni Mateo,
kahit kumakabok ng malakas ang dibdib niya dahil may sorpresa rin tayo. Tumayo si Mateo. Inayos ang kanyang gusot na damit. Tiningnan ang bawat taong naroon, mga taong tinulungan ng lolo niya at ngayon ay tumutulong sa kanya. Mananalo po tayo rito para kay lolo at para sa lahat ng nangailangan ng tulong. Naramdaman niya hindi ang kawalan ng takot, kundi ang isang mas makapangyarihang layunin. Handa na siya para sa huling laban. Ang boardroom, ang industriya ng progreso ay parang Coliseum. Nakaharap ang maupuan sa isang mahabang lamesa para sa mga pangunahing shareholder. Nakapwesto na ang mga kamera ng media, nagbubulungan ang mga jurnalis. Nakaupo na si Don Rodrigo Salcedo sa kanyang pwesto, napapalibutan ng 5 abogado. Impeccable ang suit niya, confident ang ngiti. Nang pumasok si Mateo kasama sina Tomas, Richardo at Elena, lumawak ang ngiting ito. Nandito na ang ating little shareholder. Malakas na sabi niya para marinig ng lahat. Akala ko magiba ang isip mo. Naglakad si Mateo ng diretso sa upuan niya. Walang sagot. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas sa anumang salita. Dumating na rin ang 18 minority shareholders na nagre-representa sa natitirang 25%. Kinakabahan sila. Alam nilang hawa ng boto nila ang kinabukasan ng libo-libong tao. Si Sir Arturo ang naging neutral moderator. Sinisimulan ko na ang extraordinary meeting ng Board of Shareholders. Anunsyo ni Sir Arturo. Ang agenda, ang pagtanggal sa Labor Protection Clause na ipinatupad ni Don Gabriel Mendoza. Tumayo si Don Rodrigo ng may pagiging elegante. Magagino at ginang, alam nating lahat ang krisis sa ekonomiya. Kailangang mag-adjust ng ating kumpanya kung hindi tayo gusto malugi. Nagsimula siya, mahinahon pero may diin ang boses. Napakaganda ng probisyong nilagay ni Gabriel Mendoza noon, pero hindi na natin ito masusuportahan ngayon. Gumawa siya ng kumpas. May nag-project ng graph sa screen. Gaya na nakikita ninyo, bumagsak ng 18% ang kita natin sa huling quarter. Ang pinakamalaking gastos natin ay sa labor. Kung hindi tayo kikilos ngayon, mapipilitan tayong magsara ng 2 planta. 500, 600 tao ang mawawalan ng trabaho. Nagalala ang mga minority shareholders. Kaya ipinapanukala ko na tanggalin na ang clause, hindi dahil sa pagiging sakim, kundi para makasurvive ang kumpanya. Ililigtas natin ang 800 na trabaho kapalit ng pagbabawas ng benepisyo ng iba. Malupit man pakinggan, pero yan ang kailangan. Umupo siya, tumango ang ilang shareholder. Mukhang hindi pwedeng baliin ang numero. Tiningnan ni Sir Arturo si Mateo. Gusto mo bang sumagot? Tumayo si Mateo. Nanginginig ang tuhod niya, lahat nakatitik, nakatutok ang kamera. Nakapatong ang bigat ng buong mundo sa balikat ng isang bata. Kasinungalingan po ang manumerong yan, tahasang sabi ni Mateo. Tumawa si Don Rodrigo. Pardon? Kasinungalingan, mas nilakasan ni Mateo. Minanipula, pinlano, fraud, yan. Tumayo ang isang abogado. Mabigat na akusasyon yan. Opo, kaya po may pruweba ako. Nilabas ni Mateo ang USB ni Luis. Isinaksak ito ni Ricardo sa projector. Bumukas ang ma-file. Ito po ang totoong numero ng industriya ng progreso, paliwanag ni Ricardo. Hindi bumaksak ng 18%, tumubo ng 12%. Walang krisis, record-breaking ang kita. Namutla si Don Rodrigo, saan mo nakuha yan? Mula sa accountant ninyo po, tiningnan ni Mateo ng diretso si Don Rodrigo kay Luis Fargas, ang taong minanipula ang inyong numero sa loob ng 10 taon at hindi na niya kayang tiisin ang konsensya niya. Tinanggal sa trabaho si Luis dahil sa kawalan ng kakayahan, singit ni Don Rodrigo ng nakmamadali. May galit lang siya at nahihiganti. Itong ma-email niyo, pagkarin, tumayo si Elena, ipinapakita ang communication logs. Dito po, direktang inutusan ninyo si Luis na palakihin ang loss at pababain ang kita. May petsa yan at digital signature ninyo na mayani ang nakabibinging katahimikan.
At ang pag-transfer niyo sa offshore accounts, patuloy ni Sir Arturo na sinusuri ang files, tax evasion, pagkukonceal ng assets, market manipulation. Biglang tumayo si Don Rodrigo. Conspiracy to. Isang nagseselos na bata at ang kanyang mapupet na gustong pupet. Isang boses ang pumutol sa kanya mula sa pinto. Lumingon ang lahat. Pumasok si Lola Carmen na inaalalayan ni Kuya Jason. Ako si Carmen Mendoza, nanginginig ngunit may diin niyang sabi. Balungonok ni Gabriel Mendoza, Lola ni Mateo. Tiningnan siya ni Don Rodrigo ng may pandidiri. Ale, ito ay isang corporate meeting, hindi pang telenovela na family drama. Tama ka, hakbang ni Lola Carmen. Hindi ito drama, kundi hustisya. Nilabas niya ang mapapel sa bag. Nitong nakaraang linggo, inalok akong libreng eye surgery mula sa Salcedo Foundation. Tinanggihan ko dahil alam kong suhol yun. Tunay na charity yun, reklamo ni Don Rodrigo. Gaya nung donasyon ninyo sa eskwelahan ng apo ko, malungkot na ngiti ng matanda. Yung may kondisyon na isumbong siya sa DSWD, may recording po kami galing mismo sa principal. Gulat si Mateo. Hindi niya, alam na nakuhang lola niya yun. Hindi kayo lumalaban gamit ang mga numero, Don Rodrigo, patuloy ni Lola Carmen. Lumalaban kayo gamit ang pananakot, blackmail, at manipulasyon. Ang biyenan ko, si Gabriel Mendoza, ay lumaban ng may katapatan, kasipagan, at pagmamahal. At sa huli, laging nananalo ang pagmamahal. Binalingan niya ang minority shareholders. Nandito kayo dahil tinulungan kayo ni Gabriel minsan. Nag-invest siya sa inyo nung walang nagtitiwala sa inyo. Binigyan naya kayo ng pagkakataon. Na kayo ko ang maraming shareholder. Totoo ito. At ngayon, hinihiling nga apo niya na bigyan niyong dangal ang alaala niya. Protektahan ang manggagawa tulad ng gusto niya. Hindi dahil sa emosyon, kundi dahil sa prinsipyo. Bumalik sa upuan si Lola Carmen matapos halikan ang ni Mateo. Napayak ang bata. Ang marupok niyang lola ay parang naging isang matapang na leon. Humihingal na si Don Rodrigo. Nakakagulo na ang lahat para sa kanya, pero may huli pa siyang alas. Nakakayak, malupit na sabi niya, pero may isang bagay na hindi ninyo alam. Sumenya siya sa isa pang abogado at nakpakita ng dokumento sa screen. May utang na hindi nabayaran si Gabriel Mendoza, nga personal na pautang na ginawa niya sa ilang manggagawa at hindi na binalik, nakakahalagang $4 na milyong. At bilang tagapagmana, si Mateo ang dapat magbayad. Tumigas si Tomas, at tuloy-tuloy ang tila panalong ngiti ni Don Rodrigo. Binili ko ang lahat ng mga utang na yun, at ngayon, sinisingil ko na. Kailangan akong bayaran ni Mateo ang $4 na milyon, 200 milyong piso, ngayon din. O ipapaembargo ko ang shares niya pambayad sa utang, nawalan ng hangin ang buong kwarto. Legal. Legal ba yan? Bulong ng isang shareholder. Completely legal, pagalukip-kip ni Don Rodrigo. Kaya, munting Mateo, mamili ka. Ibebenta mo sa akin ang shares ng kusang loob sa halagang 30 milyon. O kukunin ko ito bilang kabayaran sa utang, namili ka. Tahimik na tahimik. Tiningnan ni Mateo ang dokumento. Totoo ito. Nakpautang si Gabriel sa mga taong nangangailangan. Hindi siya nag-expect na babayaran siya. At ngayon, ginagamit ito laban sa apo niya. May 5 minutes ka para mag-isip. Tiningnan ni Don Rodrigo ang relo ng may labis na kasiyahan. Ipinikit ni Mateo ang mata niya. Naisip niya ang lolo niya, ang mataong tinulungan, ang hukbong pagmamahal, at sa kaniya naiintindihan. Binukas niya ang kanyang mamata at ngumiti. Wala po kayong iembargo, Don Rodrigo. Bayad na po ang utang na yun. Napakurap si Don Rodrigo sa pagkalito. Tumayo si Richardo. 3 araw na ang nakalipas nung nalaman namin ang planong ito. Kinontak namin ang lahat ng gamay utang kay Gabriel. Inalok namin sila na kung pwede nilang bayaran kahit parte, gawin nila. Kung hindi, kami ang magbabayad. Alam niyo kung anong nangyari? Patuloy ni Elena.
Lahat ng tao, iginiit nilang magbayad. May mga nagbentang gamit, may umutang sa kamag-anak. Nagsama-sama ang mga manggagawa para makabuo ng pondo. Inilabas ni Sir Arturo ang mga resibo. Sa loob ng 72 oras, nakaipon kami ng $3.9 million. At ang natitirang 100,000 ay sinagot ng isang anonymous donation. Kanino galing? Nanginginig ang boses ni Don Rodrigo. Sa akin, sabi ngang isang boses sa may pinto, lahat ay napalingon. Nakatayo doon si Luis Vargas. Binenta ko ang bahay ko, ang kotse ko, ang lahat. Binayaran ko ang 100,000. Yan lang ang kaya kong gawin kapalit ng maraming taong paktulong na sirain ang itinayo ni Gabriel. Napaatras si Don Rodrigo. Hustisya po ito, tapos ni Mateo. Oh, tama. Hustisya nga. Tumayo si Sir Arturo. Wala nang ibang diskusyon. Oras na para bumoto. Ang pagtanggal sa Labor Protection Clause. Sino ang sang-ayon? Itaas ang kamay. Tumas ng kamay si Don Rodrigo. Tiningnan niya ang minority shareholders. Walang nagtas kahit isa. Sino ang tutol? Tumas ang kamay ni Mateo. At isa-isa. Tumas ang lahat kamay ibang shareholders. Kahdek santoista kamay. Kasama sina Ricardo, Elena at Lola Carmen na nakaupo. The motion is rejected by unanimous vote. Deklarasyon ni Sir Arturo. Mananatili ang Labor Protection Clause. Pumutok ang palakpakan. Hindi lang mula sa loop, bumukas ang pinto at pumasok ang dose-dose ng mga manggagawa na naghihintay sa labas pumapalakpak, umiyak, nagyakapan. Tininyan ni Don Rodrigo ang paligid. Natalo na siya ng buong-buo. May isa pa, sabi ni Sir Arturo, dahil sa mga ebidensya ngang fraud na pinresenta ngayon, i-fi freeze ng bangko ang lahat ng corporate accounts ni Don Rodrigo Salcedo para sa investigasyon. At inabisuhan na rin ang Anti-Money Laundering Council at ang BIR para sa tax evasion, dagdag ni Elena. At hawa ng media ang kwento, turo ni Ricardo sa mga journalist. Bukas na bukas, malalaman ng buong bansa kung sino ka talaga. Tiningnan ni Don Rodrigo si Mateo. Wala na ang kayabangan. Nakita lang ang matinding takot. Sinira mo ang buhay ko, bata. Lumapit si Mateo. Hindi na siya nanginginig. Hindi na siya takot. Hindi po. Sinira niyo po ang buhay ninyo nung ginawa niyong mas mahalaga ang pera kaysa sa tao. Tinuruan akong lolo kong iba. Tinuruan niya, ako na ang tunay na tagumpay, ay nababatay sa ilang buhay ang pinabuti mo, hindi sa ilang pera ang inipon mo. Mga mabulaklak na salita, nandiri si Don Rodrigo. Tingnan natin kung gaano tatagal yan sa totoong mundo. Tumagal po yun nung 70 taon sa lolo ko, sagot ni Mateo. At tatagal pang 70 taon sa akin. Lumabas si Don Rodrigo na sinusundan ng mga abogado. Natalo, napaiya, magisa. Ngunit walang naramdamang saya, si Mateo doon lungkot lang nang makita kung anong nagagawang kasakiman sa kaluluwang isang tao. Binago ng buo ang maliit na parke mga bagong upuan, playground para sa mga bata, mga bagong tanim na puno at sa gitna may isang tansong plaka, Parke ni Gabriel Mendoza, para sa lalaking nagtayo ng imperyo ngunit hindi kailanman nakalimot sa kanyang pagiging makatao. Ang kanyang pamana ay nabubuhay sa bawat pusong kanyang nahawakan. Binabasa ito ni Mateo sa ika-100 pagkakataon. Sa tabi niya ay si Lola Carmen na may mga bagong mata. Naging matagumpay ang operasyon. Nakikita ko na, apo ko, sabi niya, may luha sa kanyang malinaw na mata. Nakikita ko na ang mga kulay, ang mga bulaklak, at ang mukha mo, nagyakapan sila. Lumapit si Ricardo na may dalang dokumento. Nag-report ang kumpanya ngang pinakamataas nilang kita sa loob ngang 5 taon. Masaya ang mga manggagawa. Tumaas ang productivity. At lahat yan dahil pinanatili natin ang clause. Hindi po dahil sa akin, sagot ni Mateo. Dahil po kay Lolo. Dahil sa inyong dalawa, pagtatama ni Elena na dumating din. Nagtanim ng puno si Gabriel. Ipinrotekta mo naman. Dumating din si Luis Vargas,
Suot ay simpleng damit ngunit tahimik ang mukha. Nakahanap na akong trabaho, balita niya. Hindi man malaki. Accountant sa isang maliit na family business. Pero malinis at nakakatulog na ako sa gabi. Nakipagkamay si Mateo sa kanya. Dumating si Principal Susana Ortiz kasama ang isang grupo ng estudyante. Gusto po sanang makilala ng mga bata ang anonymous benefactor na nagdonate sa eskwelahan natin. Wala pong anonymous benefactor dito, Principal. Kindat ni Mateo. Isang magandang parke lang na pwedeng i-enjoy ng lahat. Tumakbo ang mga bata sa playground. Napuno ang hangin ng tawa nila. Pinapanood sila ni Kuya Jason, ang gwardiya, nang may ngiting mapagmalaki sa malayo. Umupo si Tomas sa tabi ni Lola Carmen sa isang bench. Nagawa natin, lumang kaibigan, bulong niya habang nakatingin sa langit. Ang apo mo, higit pa sa inaasahan mo. Nang gabing iyon, sa maliit na bahay na inayos nila at kung saan pinili ni Mateo na manatili imbes na bumili ng mansyon, binuksan ni Mateo ang huling sobre na ibinigay ni Tomas. Binilin ito ni Gabriel na ibigay lang sayo kapag tapos na ang lahat, paliwanag ng matanda. Sabi niya, malalaman mo raw kapag tama na ang oras. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo nang buksan niya ang sobre. Sa loop ay may sulat, at isang lumang litrato isang batang Gabriel habang karga-karga ang isang sanggol, ang tatay ni Mateo. Sa likod, may petsa at note, para sa aking apo, ang aking dahilan para gumawa ng mas magandang bukas. Mahal kong apo, kung binabasa mo ito, ibig sabihin nakasurvive ka sa bagyo, hinrap mo ang malobo at hindi ka nakpakain. Ipinagmamalaki kita sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng salita. Pero gusto kong malaman mo ang isang mahalagang bagay. Hindi ko iniwan ang pera para payamanin ka. Mayaman ka na sa pagkatao, sa kabutihan, sa pagmamahal. Iniwan ko ito bilang instrumento para buuin ang mundong pinapangarap natin, pero hindi natapos ng henerasyon ko. Bawat pisong kikitain mo, gamitin mo para iangat ang iba. Bawat tagumpay mo, ibahagi mo sa mga tumulong sa iyo. At sa tuwing mararamdaman mong nag-isa ka o natatakot, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako. Kasama mo ang tatay mo. Ang lahat ng nagmamahal at nagmahal sa'yo ay nandiyan. Ang tunay na pamana ay hindi sinusukat sa pera. Sinusukat ito sa mga ngiti, sa luhang tuwa, sa mga batang ligtas na nakakapaglaro, at sa mga pamilyang nakakatulog ng walang takot na mawalan ng kabuhayan. Ikaw ang pamana ko, Mateo, at napaka-perpekto mo na. Buong pagmamahal, ang iyong lolo Gabriel. P.S. Pakisabi sa lola mo na lagi ko siyang hinahangaan. Napalaki niya ang pinakamagandang anak at ngayon ay ang pinakamabuting apo. Nasa mabuting kamay ang susunod na henerasyon. Umiyak si Mateo. Ngunit ang maluhang ito ay kakaiba. Luha itong kapayapaan, nampagkumpleto, ng pagmamahal na lampas pa sa kamatayan. Niyakap siya ni Lola Carmen. Hinawakan ni Tomas ang balikat niya. At sa isang lugar sa itaas, nakangiti si Gabriel Mendoza. 10 taon pagkatapos, isang 8 taong gulang na bata ang naglalakong kundi sa may kanto. Lumang-luma ang damit pero malinis. Nagniningning ang mata sa determinasyon. Isang 21 anyos na binata ang huminto sa harap niya. Makano yan lahat? 10 po isa, kuya. Binili ng binata ang buong kahon. Anong gagawin mo sa pera? Pambili po gamot na nanay ko. May sakit po siya. Ngumiti ang binata. Kumuha ng calling card sa kanyang wallet. Heto, tawagan mo ang numerong ito bukas. May scholarship program kami para sa mga batang nagtatrabaho. Tutulungan ka namin sa pag-aaral at tutulungan din namin ang nanay mo. Kinuhang bata ang card, hindi siya makapaniwala. Bakit niyo po ako tinutulungan? Dahil may isang taong tumulong din sa akin noon at tinuruan niya ako na dumadami ang pagmamahal kapag ibinabahagi ito. Naglakad papalayo ang binata. Sa loob ng kanyang wallet, may nakatagong isang lumang litrato ng isang lalaking hindi niya nakilala ngunit umibig sa kanya ng lubos.
Naglalakad si Mateo Mendoza sa parehong kalsadang nilakuan niya noon ng Sampaguita. Pero hindi na siya naglalako ngayon. Nagtatanim na siya ng pag-asa at ang aanihin niya ay magiging walang hanggan. Lumago ang mga kumpanyang itinayo ni Gabriel sa ilalim ng pamamahala ni Mateo. Ang Mendoza Foundation ay nagbibigay ng libong scholarship taon-taon sa mga street children. Si Lola Carmen, sa paningin nito,